Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating taga-subaybay sa channel na ito. At magandang araw din sa iyo, Kabanong. Nais ko lamang ibahagi ang nakakasabik na karanasan namin noong ako ay binata pa lamang sa isang probinsya sa Mindanao. Hindi ko inakala ng isang binatang gaya ko lang ay ang siyang magiging tagapagmana ng tungkulin na naiwan ng aking lolo. At ang tungkulin na ito ang naging dahilan kung bakit ko nakadaupang palad si San Pedro. Mabuti na lamang agad kong natutunan kung papaano gamitin ang makapangyarihang anting-anting. Ako po si Warlito. Sabay-sabay po nating subaybayan ang aking karanasan. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yun ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Abay, kahit kailan napakasakit mo talaga, Ferdinand. Paano mo nagawang ang kininang inaalagaan kong bayabasan sa ilog? Hindi naman sa'yo yon. May nakalagay na ang pangalan ko Kinuha mo pa rin ang mga bunga. Ano naman kung may nakalagay na pangalan mo? Hindi naman sa'yo yun Pagmamay-ari yun ng kalikasan. Huwag mong inaangkin. Akala mo kung sino ka makapagsalita sa akin ng sakim? Ikaw nga dyan. Pera ng anak mo, inaangkin mo. Palibhasa, nakabulagta ang anak mo sa ospital Ay tanga, hindi ko inaangkin. Ako lang ang tumatanggap pero itinatabi ko yun para pag naayos na ang kalagayan ng anak ko, ibibigay ko rin yun sa kanya. Hindi naman ako kagaya mo Lahat ng hindi iyo, inaangkin mo. Matanda ka na nga, masama pa ang ugali mo. Anong sinasabi mo matanda na ako? Anong tawag mo sa sarili mo? Bata? Kaya pala mukha kang bata kasi wala ka ng ipin. Hay, wala ka rin namang ipin Nakapustiso ka lang, lintik ka. Subukan mo kalisin yan. Para kang bagong panganak na sanggol na nagsasalita. Ikaw nga mabaho hininga Isang buga mo lang patay na alamok. Kailan ka ba nagsipilyo? Nung binata ka ba? Kaya ka siguro iniwan ng asawa mo kasi mabawang nilalabas mong hangin. Ikaw nga walang asawa dahil supot ka pa. Hindi ka nagpatuli. Duwag, walang bayag. Siguro kaya di ka nagpatuli kasi literal na wala kang bayag. Ba't tanang-tano ka? Ano ba gusto mo Ang gusto ko, mawala ka na rito sa lugar natin para wala nang nakakabwisit na muka. Kung ikaw kaya ang unang mawala rito, total, mas mukha kang bangkay kumpara sa akin. Kung akong mukhang bangkay, ikaw mukhang inaagnas na kahit buhay pa. Tingnan mo yung mukha mo, mukhang tanga. 2 oras bago sumapit ang gabi, nakita ko na namang nag-aaway ang dalawang matanda, Kabanong. Si Mang Poncho at Mang Fernan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, palagi na lang silang nagtatalo. Malit na bagay man o malaki ang pinagmulan. Ganun pa rin sila. Nilapitan ko silang dalawa para awatin. Bilang kagawad sa aming barangay, tungkulin ko rin naman na pigilan ang mga ganong uri ng away. Tama na ho yan. Ano na naman ba pinag-aawayan yung dalawa? Parang lagi na lang kayo nagtatalo Baka mamaya niyan kayo na ang magkatuluyan. Ito kasing siraulong ito Nilagas ba naman ang lahat ng bayabas ko sa ilog? Ang tagal kong pinabunga yon. Hindi naman sa'yo yun Parte ng kalikasan yon kaya kahit na sino pwedeng kumuha.
Hindi sana nagtira ka man lang kahit na ilan. Inubos mo talaga kasi alam mong ako ang nagpakahirap nun eh. Pambihira naman oh. Ikaw naman Mang Fernan, bakit mo naman kasi inubos? Pwede naman sanang kumuha ka ng sakto lang sa'yo. Para yung iba naman makakain ng bayabas na yun. Sakim nga kasi yan. Gutom na gutom ako eh. Wala pa akong kinain mula kanina. Kasi wala kang matinong trabaho. Asa ka lang sa mga kapatid mo. Anong sinabi mo? Sandali. Nandito ako sa harapan nyo Natahimik sila na magtaas na ako ng boses. Halata namang kahit papaano, naroon pa rin ang paggalang nila sa tungkulin ko. Sa lugar namin, hindi naman sa pagmamayabang, ako ang pinakaginagalang na kagawad kahit ako ang pinakabata. Bukod kasi sa kakilala ang pamilya namin sa barangay namin, ay makikita rin nila kung gaano ko kaepektibong maninilbihan. Wala na tayo magagawa kasi nasa tiyan na ni Mang Fernan ng bayabas Ang gusto ko na lang naman mangyari, iwasan nyo na lang ang isa't isa. Ikaw Mang Fernan sa susunod matuto kang magtira. At ikaw naman Mang Poncho, huwag mong angkinin ang pagmamay-ari ng kalikasan. Lahat pwedeng kumain. Ayoko na makikitang nag-aaway kayo ulit Sa susunod diretso ko na kayo kay Kapitan. Kilala niyo naman siguro si Kapitan kapag nagalit. Pasensya na. Ito kasing buwag na to Pinag-iinit ang ulo ko nakakabwisit kasi ang mukha mo kapag nakikita ko. Oo, ayun na naman kayo Napabuntong hininga na lang si Mang Fernan at saka naglakad na rin paalis nang hindi man lang nagpapaalam. Naiwan sa harapan ko si Mang Poncho. Tumingin siya sa akin na para bang nahihiya. May sasabihin ka pa ba, Mang Poncho? Wala naman Nahihiya lang ako kasi ikaw pang sumusubay sa matatandang gaya namin. Wala naman sa akin yun. Tandaan nyo na kagawad ako rito kaya tungkulin ko yun. Maraming salamat Kumusta nga pala yung anak mong si Benji? Hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon Hanggang ngayon wala pa rin masabi ang mga doktor sa amin kung ano ba talagang sakit ng anak ko. Wala bang nasabi si Benji sa inyo bago siya hindi na magising? Meron siyang nasabi sa akin. Nananaginip daw siya ng mga nakakatakot na nilalang. Hinahabol siya. Tapos, bago yung gabi na natulog siya, meron siyang ininda na banda sa tagiliran niya. Tapos, nung gabi din na yon, hindi na siya makausap na maayos. Akala ko nga, sinasapian kasi yung ngiti niya, kakaiba Hindi ko na lang pinasin kasi akala ko lasing lang siya. Tapos, yun na. Hindi na siya nagising. Ang sabi ng mga doktor, normal naman daw ang tibok ng puso niya. Para siyang natutulog lang ng mahimbing. Nasubukan niyo na po bang ipatingin kay Lolo? Bala ko nga ipatingin sa lolo mo kanina. Ang kaso nga, nabwisit ako rito kay Fernan kaya naubos na ang oras ko. Ikaw ba? Hindi mo ba kayang suriin ang anak ko? Di ba ikaw ang madalas kasama ng lolo mo? Marunong ka na maging albularyo, hindi ba? Hindi pa ako bihasa, Mang Poncho. Kaya hindi pa rin pwede. Isa pa, pagiging kagawad ang prioridad ko at hindi pag-aalbularyo. Kaya hindi po ako pwedeng makialam sa gawain ni Lolo. Kung gusto nyo, puntaan natin si Lolo ngayon. Malamang nagpapahinga lang naman yun sa bahay niya. Ay nako, hindi ba makakaabala sa trabaho mo? Hindi naman. Pauwi naman ako sa amin ngayon Kung di ko nga lang kayo nakitang nagtatalo ni Mang Fernan baka nasa bahay na ako. Ay, pasensya na talaga Naabala ka pa tuloy. Ayos lang naman ho. Ayoko rin naman na makakita kayong nagsusuntukan na. Dahil nagmamalasakit ka sa amin. Opo. Pero dahil na rin nakakatawang makitang magsuntukan ng dalawang matanda. Hindi naman kasi makakatamaan Natawa na lang si Mang Poncho sa biro kong yon. Sabay na rin kaming naglakad papunta sa bahay ng lolo ko. Noong mga sandaling yun kabanong, bigla na lang ako nakaramdam ng kaba. Nawala ang ngiti ko nang makitang tumatakbong palapit sa amin ang kaibigan kong si Agno.
Hingal na hingal. Baka sa mukha niya ang masamang balita. Oh, anong meron at bakit tumahangos ka dyan? Pre, Ano nga? yung ano mo, Yung ano? yung lolo mo, pre. O anong meron kay Lolo? Yung lolo mo, wala na. Ha? Di ba nasa bahay siya? Tanga, ang ibig ko sabihin, wala na ang lolo mo. Patay na. Sa sinabing yun ni Agno, ay parang nanlambot ang tuhod ko. Hindi ko inaasahan ang balitang yon. Dali-dali akong tumakbo papunta sa bahay ng lolo ko. Pagdating namin doon, nag-iiyakan na ang mga kamag-anak namin. Mas inuna pa nilang umiyak kaysa itakbo sa ospital si Lolo. Nilapitan ko si Lolo na nakatungo lang sa lamesa. Sa ibabaw ng lamesa, merong mga pulburon na nagkalat. Hinawakan ko ang liig ni Lolo. Wala na akong maramdaman na kahit na mahinang pulso. Malamig na rin ang palad ng lolo ko na isang indikasyon na mahigit 1 oras na siyang pumanaw. Ako nakatuklas nito. Pinuntahan ko siya rito kanina para lang sana humingi ng payo. Pero pagdating ko, nakaganyan na siya eh. Tingin ko talaga dahil sa mga pulburon nabulunan siya at nahirapan makahinga. Walang tao rito kanina kundi siya lang. Kaya walang nakatulong sa kanya. Pagtingin ko sa kusina, wala rin tubig na maiinom. Pre, Carlito, nakikiramay ako ha. Hindi na ako nakapagsalita nun nung naiyak na lang din ako sa nangyari. Nakakatawa man ang naging sanhi na kamatayan niya, pero namamayani pa rin ang lungkot sa kalooban ko. Marami kasi kaming pinagsamahan ng lolo ko. Mula na maghiwalay ang mga magulang ko, parang siya na ang naging magulang ko. Ginabayan niya ako sa paglaki ko. Sa lahat ng apo niya, ako ang pinakapaborito niya. Dahil ako lang naman ang nakakaintindi sa pagiging albularyo niya. Mabilis sa mga pangyayari, kinabukasan ng gabi ay naiburol na kagad si Lolo. Dahil kilalang albularyo si Lolo at minsan na rin nakipaglaban sa mga aswang nung binata pa siya, maraming dumalo sa unang gabi ng kanyang lamay. Halos mapuno na ang malawak niyang bakuran. Pre, ako na rito. Nakakaya. Buong araw ka nang kumikilos dito eh. Dinig mo pa yung mga pinsan kong walang kwenta. No ka ba? Ayos lang naman no. Malaki ang naitulong ni Mang Imo sa pamilya ko nung nabubuhay pa siya. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ang tatay ko ngayon. Pinagaling niya si tatay kaya maayos ang pamilya namin. Kaya ngayong wala na si Mang Imo, hindi ako mapapagod na ibalik ang kabutihan na ginawa niya sa amin. Sayang nga lang at hindi ako nakabawi ng nabubuhay pa siya eh. Biglaan naman kasi ang lahat eh. Maraming salamat ah. Oo nga eh. Biglaan ang lahat. Hindi ko rin inakala. Nagpapatulong pa naman sana si Mang Poncho tungkol dun sa anak niyang nakaratay sa ospital. Kaso, eto, ganito pa nangyari. Pre, hindi naman sa nag-iisip ako masyado ah. Pero tingin mo kaya, paano nagkaroon ng pulburon si Mang Imo kagabi? Di ba wala namang nagtitinda ng pulburon dito sa atin? At sabi mo, hindi naman umaalis ng bahay ang lolo mo. Baka may isa sa mga kaibigan niya ang nagbigay sa kanya nun. Sino? Lahat ng kaibigan niya hindi naman nagsabi na sila ang nagbigay. Teka, ano naman gusto mong puntuhin pre? Pre, paano kung sinadya yung nangyari sa kanya? Ha? Anong sinadya? Anong ibig mong sabihin? Sinalpak sa bibig niya yung maraming pulburon? Hindi. Ang ibig kong sabihin, paano kung pinadalhan talaga siya ng pulburon kasi alam na pwedeng mabulunan ang lolo mo? Kung sakaling ganyan nga, alam kong malalaman ko rin kung sinong nagpadala o nagpakain sa kanya nun. Pero sa ngayon, wala pa ako nakikitang dahilan para isiping sinadya ang lahat eh. Si Lolo rin kasi, kilala namin niya na malakas kumain ng kung ano-ano kahit na alam niyang bawal. Napatango na lang si Agno sa sinabi ko. Natigil lang ang usapan namin na makitang nagtatalo na naman si Poncho at Mang Fernan.
sa mismong burol pa ng lolo ko. Siyempre, agad ko na naman silang nilapitan. Oo, teka lang. Ano na naman ba to? Nasa burol kayo ng lolo ko ah. Kaunting respeto naman. Kaunting-kaunti na lang. Ipapabarangay ko na talaga kayo. Kasi itong si Poncho nangaasar na naman sabi niya kasi sa akin, hindi raw ako pwede rito kasi makikikain lang naman daw ako ng sopas. Totoo naman Kanina pa kita pinapanood. Nakakalimang mangkok ka na Patay ko to. Tama na. Respetuhin nyo naman yung burol ng lolo ko. Ang tatanda nyo Kailangan ko pa kayong pagsabihan. Ikaw, Mang Fernan, lahat na lang ng digitan mo, nakakaaway mo. At kinakampihan mo na ngayon yung si Poncho. Totoo namang ikaw ang nagdudulot ng away rito Kung titingnan mo nga yung record mo sa barangay, pangalan mo ang pinakamarami. Kaya kung pwede ba, umalis ka na lang dito para hindi na magkaroon ng gulo. Ikaw pala talagang tunay na masama ang ugali Nakikiramay lang naman ako. Bakit mo ako papalisin? Hindi pakikiramay ang pinunta mo rito. Nandito ko na naman para magsugal at para mandaya. Akala mo ba hindi ko alam ang modus mo, ha? Nandadaya ka sa sugal, kaya madalas kang napapaaway Huwag kang mambintang Wala kang katibayan. Marami nang nakakahuli sa'yo, kaya di ka na pwede magkaila, Mang Fernan. Alam mo, maigi pa, umalis ka na kasi hindi rin naman kita pasasalihin sa mga sugal dito Tiningnan ako ng masama ni Mang Fernan. Isang tingin na parang matagal na niyang itinatago para sa akin. Nakipagtitigan din naman ako sa kanya. Umiwas siya. Tiningnan niya na lang ang tao sa paligid. Mabuti kang nawala lolo mo. Kasi masama rin naman ang ugali niya Ano sinabi mo? Lalapitan ko na sana siya nang harangan ako ni Agno at Mang Poncho. Nagmamadali nang makalabas si Mang Fernan at padabog pang ibinagsak ang bakal naming gate. Hindi na lang namin yung pinansin. Itinoon ko na lang ang atensyon ko sa iba pang bisita na dumating. Bandang 12:00 ng gabi ay kaunti na lang din ang mga tao. Nagkaroon na ako ng pagkakataon para makapagpahinga. Pinaubaya ko na ang pag-aasikaso sa mga tiyahin ko na kahit anong oras, tsismisan pa rin ang inaatupag. Nagpunta ako sa kwarto ng lolo ko. Tiningnan ko ang mga gamit niya, pati na rin ang isang itak na nakadikit sa dingding. Ang itak na ginamit niya nung pinaslang niya ang mga aswang noong bata pa ako. Lo, pampihira ka naman. Patatanggap ko pa kung namatay ka sa pakikipaglaban sa mga aswang Pero, pulburon. Nakakapikon isipin Biruin mo halos pagtulungan ka ng mga aswang noon para lang mapatay ka. Tapos, pulburon lang palang makakatapos sa buhay mo. Ay, nako. Nakakapanginayang. Nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Tonyo, ang kanang kamay ni Lolo, na bukod sa akin ay yun ang palagi niyang kasakasama. Uy, ikaw talaga. Ginulat mo naman ako. Nandiyan ka pala. Pasensya na. Bigla ko kasing na-miss tong kwarto na to Dito kasi kami madalas mag-usap ni Mang Imo. Sa totoo lang, hindi ko pa rin matanggap Parang kahapon lang ng umaga, nagpaplano kami na maglakbay. Tapos, kaya ito lang nangyari. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo Ikaw lang ang lagi niyang kasama kaya alam kong napamahal ka na sa kanya. Pero, wala tayong magagawa. Nangyari na. Iniisip ko na nga lang na baka yun ang paraan ng Diyos para pagpahingahin na siya. Ang dami na rin kasi niyang nagawa Ang dami na rin niyang natulungan tao. Baka tapos na ang misyon niya. Pero, paano ang konseho ng mga albularyo? Wala na siya. Sino mamamahala doon? Hindi ko pa rin alam. Pagdating sa ganyang bagay hindi ko kabisado yan Kayo-kayo lang ang nakakaalam yan. Pero alam mo, kung ako ang tatanungin,
ikaw ang pinakakarapat dapat na pumalit sa kanya, Tonyo. Ha? Bakit ako? Yang daming mas may karanasan kaysa sa akin. Kilala mo si Lolo. Kaya alam ko rin na alam mo ang takbo ng utak niya. Kaya tingin ko, ipagpapatuloy mo ang mga nasimulan niya para sa samahan ninyong mga albularyo. Maraming salamat kung yun ang tingin mo sa akin. Pero Warlito, hindi ako handa Lalo na ngayon, meron kaming haharaping malaking problema. Ha? Ano naman problema? Kami-kami pa lang ang nakakaalam nito. Hindi pa alam ng iba pa naming mga kasama. Meron kaming natuklasan May mga aswang sa silangan. Mga bagong sibol na aswang at unti-unti na silang dumarami. Ano? May aswang ulit? Oo. At ang pinakalayunin nila, magparami at sakupin ng dahan-dahan ng mga probinsya. Teka, saan mo naman nalaman yan? Kay Bang Imo mismo. Sa akin niya palang sinabi at sa isa pa naming kasama. Kaya nga, nababahala ako Dapat bago gumawa ng hakbang ang mga aswang, meron nang nagpapatakbo ng samahan para may direksyon pa rin. Sabihin mo, magiging banta ba sila sa buhay ng mga tao rito? Warlito, kahit na kailan, wala namang ginawang kabutihan ng mga aswang Kaya malamang sa malamang, lahat ng naririto, malalagay talaga sa panganib kapag kumilos na sila. Ang bihira. Akala ko matagal nang wala ng mga aswang na yan Nandito na naman pala sila. Mga bagong aswang sila, Warlito. Hindi namin alam kung ano mga kaya nilang gawin. At yun ang magpapahirap sa amin. Kapag hindi mo kilala makakalaban mo, para kang nakikipaglaban sa loob ng silid na walang liwanag. Mangangapa ka talaga Namayani ang katahimikan pagkatapos sabihin niyo ni Tonyo Kabanong. Napaisip din ako ng malalim nung mga sandaling yun. Nababahala ako kapag naiisip ko pa lang ang mangyayari. Isa rin sa kinakabahala ko na wala ring susunod sa yapak ng lolo ko sa angkan namin. Lahat kasi kami, iba ang landas na tinahak. Ang tanging naiisip ko lang na makakagawa ng tungkulin ng lolo ko, walang iba kundi ang kanyang kanang kamay na si Tonyo. Naging mabilis ang mga araw. Dumating na rin ang araw ng libing ng lolo ko. Kagaya ng inaasahan, ang daming nakipaglibing. Marami kasing nakakakilala sa kanya at nagmamahal. Pagkatapos, direktang uwi na ako sa bahay ni lolo para maglinis. Kasama ko pa rin si Agno at ang nagkusang loob na si Mang Poncho. Hindi na magiging kagaya ng dati ang siglan ng bahay na to. Noong buhay pa si Mang Imo, mapadaan lang ako sa tapat. Sisigawan na ako noon para tawagin. Sabay abot ng saging na saba. Sa sobrang daming natulungan ni Imo, ang dami ring makakamis sa tawa at ngiti niya. Sino pa kasi ang nakaimbento ng pulburo na yan Sana hindi na nauso yan kung magiging dahilan ng pagkasawi ng isang tao. Ay, nako. Kahit ako hindi ko pa rin tanggap. Nakakalungkot. Pero, wala. Kailangan nating magpatuloy sa buhay. Kasi ang alam ko, yun din ang gusto ni Lolo. Ay, siya nga pala, Mang Poncho. Paano ngayon si Benji? Sinong susuri sa kanya ngayong wala na si Mang Imo? Wala tayong magagawa kundi mahanap na lang ako ng iba. Si Tonyo na lang kung gusto nyo. Kana kami ni Lolo yun Marunong siya. Ayoko sa kanya. Bakit naman? Ayos naman si Tonyo Ewan ko ba? Basta, mabigat ang pakiramdam ko sa kanya Siguro hindi mo lang talaga siya ka-vibe. Pero kung ayaw nyo, may mga kaibigan naman si Lolo sa samahan nila Susubukan ko makahanap ng susuri kay Benji. Maraming salamat Napakabait mo talagang bata no? Nako, kung alam niyo lang kung gaano ko kasutil nung bata-bata pa ako. Madalas makipagsuntukan niya sa school.
Anak nga ng principal, sinapak yan eh. Natatawa na lang ako sa mga sinabing yun ni Agno Cabanong. Maya-maya lang ay natapos na rin kami sa paglilinis sa bakuran. Sandali akong pumasok sa bahay ng lolo ko. Napansin kong nakabukas ang kwarto niya. Sa pagkakaalala ko, iniwan kong nakasarado yon. Nakibit balikat na lang ako at saka lumapit doon para isara. Pero nakita ko na lang ang nakabukas din na aparador ni lolo ng bahagya. Hindi naman ako nag-isip na baka may nagnakaw doon kasi wala namang mawawala sa gamit niya. Kako, baka sa dami kong iniisip, nakalimutan kong ako pala ang nakaiwan doon ng bukas. Teka, ano itong mga to? Nakatingin lang ako sa isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Nilalaman nito ang iba't ibang uri ng kwintas. Magkakaiba ang mga palawit na naroon. Anting-anting ba to? Ganito ba talaga itsura ng anting-anting? Akala ko tubig na nasa botelya. Mula nung kamulatan ko na ang ginagawa ni Lolo, kahit kailan na hindi niya ipinakita sa akin ang anting-anting na ginagawa niya. Hindi ko alam kung bakit, pero tingin ko, meron talaga siyang malalim na dahilan. Isasara ko na sana ang kahon at ibabalik na lang sa aparador nang biglang, Juanito, "Ha? Sino yan?" Sinuyot ko ang tingin sa buong kwarto. Wala naman ako nakitang tao, pero naririnig ko pa rin ang boses babae. Masyadong mahiwaga ang tinig niya. Parang boses ng mga diwata sa mga palabas. Juanito, Sa sobrang takot ko, dali-dali kong binalik sa aparador ang kahon at tumakbo palabas. Sa isip-isip ko, bakit ibang boses ang nadidinig ko kung si Lolo ang nagmumulto? Paglabas ko, nakasalubong ko sa bakuran sila Agno at Mang Poncho. Napansin nilang parang namumutla ko. Sinabi ko na lang na nakaramdam ako ng antok. Umuwi na lang ako sa bahay ko noon, Cabanong. Sinubukan kong magpahinga. Pero sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, palagi kong naaalala ang mahiwagang boses ng babae. Kinabukasan, direkta na ako ng barangay. Nagpatawag ng meeting ang kapitan namin para sa nalalapit na pista. Pagkatapos, nakipagkita ko kay Mang Poncho. Sinamahan ko siyang makahanap ng albularyo na titingin sa anak niyang si Benji. Hindi ko ba naabala ang ginagawa mo, Juanito? Hindi naman po. Mamayang gabi pa naman ang ronda namin kasama ng mga tanod. Kailangan na kasi nating malaman kung anong nangyari sa anak niyo eh. Marami talagang salamat ha. Tunay ka talagang maaasahan, kagawad. Hindi nagtagal, nakita na rin namin ang isa sa mga kakilala ng lolo ko, si Mang Paterno. Kumpare ito ni Lolo, kaya kampante akong matutulungan niya si Mang Poncho. Hinayaan ko lang silang mag-usap. Matapos halos ang kalahating oras, pinuntahan na namin si Benji sa bahay nila. Inuwi na kasi ito ni Mang Poncho. Sinimulan na ni Mang Paterno ang pagsusuri. Ang sabi nito, kaya raw hindi nagigising ang anak ni Mang Poncho ay dahil wala raw ang kaluluwa nito sa katawan. Hindi namin maintindihan nung una. Pero dagdag pa niya, ang may gawa raw noon ay isang malakas na aswang. May babalik lang daw ang kaluluwa ng anak ni Mang Poncho kapag napatay na ang aswang na bumiktima kay Benji. Ano? Posible yun? Akala ko ba ang mga aswang kumakain lang ng tao? Nasabi na sa akin ni Lolo no na meron talaga mga aswang na kayang gumamit ng itim na salamangka at ritual ng mga diablo. Sabi ni Mang Paterno, yun daw ang ginagamit ng bumiktima kay Benji eh. Sasapian daw muna ang isang tao at kapag umalis na siya sa katawan na yon, kasama na ang kaluluwa ng biktima. Bakit naman ginagawa yun? Para saan? Para mas maging malakas ang kaluluwa ng mga taong nagpapalakas sa mga babaeng gabunan. Babaeng gabunan? Oo, ang uri ng aswang na may tuturing na isa sa pinakamalakas.
Isang uri na hindi dapat minamaliit. Hindi ko inakala na meron na naman palang aswang dito sa atin. At parang may kapangyarihan pa. Tingin ko, malakas na ang loob ng mga aswang na magparamdam ngayon. Dahil wala nang kinatatakutan nilang si Lolo eh. At baka gumawa na rin sila ng kasamaan sa mga susunod na araw. Takpo, anong gagawin natin ngayon? Ipapaalam mo na ba ito sa barangay? Hindi ko nga rin alam eh. Kilala mo naman si Kapitan. Palaging kadibate niyan si Lolo dahil tungkol sa mga aswang. Kaya malabong maniwala yun sa sasabihin ko. Palibasa kasi hindi siya lumaki dito eh. Kaya hindi niya alam kung anong kasaysayan ng lugar na to. Kaya mo na. Basta tayo, maghahanda tayo. Napalunok na lang ako ng laway dahil sa kabaka-banong. Maya-maya pa, nagpaalam na rin ako sa kanya para samahan ng mga tanod sa pag-iikot sa buong barangay namin. Isang araw, makalipas mula nang mailibing si Lolo Imo, hindi na mapakali ang grupong iniwan niya. Nagkaroon ng mga debate kung sino ang uupong bagong pinuno. May kanya-kanya silang mga manok na gustong manalo sa botohan. Pero kapag nagkakaroon na ng resulta, may kokontra naman. Walang nagiging matinong usapan pagdating sa kung sino ang uupo. Hindi ko maintindihan ang takbo ng utak ng mga matatanda. Bakit ba kasi sila nag-aaway-away para sa posisyon? Yan nga ba sinasabi ko eh. Mangyayari talaga to. Pero ikaw, ayaw mo ba talagang ikaw na lang ang pumalit sa posisyon ni Lolo? Sigurado ka ba na ako? Sila pa nga lang nagkakagulo na sila. Paano pa kaya kung ako ang uupo? Yang tingin nila sa akin, bata lang eh. Bakit hindi natin subukan? Napatingin lang sa akin si Tonyo Cabanong. Baka sa mukha niya ang kaunting kasabikan. Pakiramdam ko, gusto niya rin talagang maging pinuno ng kanilang samahan. Wala namang problema sa akin. At kung sakaling nabubuhay man si Lolo, tingin ko si Tonyo rin ang gusto ni Lolo na maging pinuno ng mga albularyo balang araw. Kaya naman, nagtungo kami sa konseho ng mga albularyo. Nagpatawag kami ng pagpupulong. At bilang apo ni Lolo na may interes din sa ganong gawain, ako mismo ang nagpayo sa kanila na pwedeng si Tonyo ang maging pinuno. Nagkatinginan ng mga matatanda, napapatango ang iba. Sa huli, nakumbinsi ko rin sila. Kung nahihirapan pa rin kayo na makapagdesisyon, bakit hindi natin subukan si Tonyo? Total, siya naman ang mas nakakaalam sa kung paano magdesisyon si Lolo. Dahil siya ang palaging kasama, di ba? Isa pa, mas malapit silang dalawa. Kabisado ni Tonyo kung anong gusto ni Lolo para sa grupong ito. Kung sakaling ako man ang payagan yung magpatuloy sa ating samahan, pinapangako kong lahat ay gagawin ko para maprotekta ng dignidad at karangalan ng bawat isa sa atin. Kung anong hangarin ni Mang Imo nung nabubuhay pa siya, yun din ang natatangi kong hangarin para sa lahat. Kaya sana, pagbigyan niyo ako. Kilala niyo naman ako noon pa man. Kahit na kailan hindi ko kayo binigyan ng problema o sakit ng ulo. Tagumpay ang pagpili. Si Tonyo ang naging bagong pinuno ng mga albularyo. Masaya ako para sa kanya dahil alam kong mas magiging maganda ang iniwan ni Lolo kung siya ang magpapatakbo nito. Makalipas lang ang ilang buwan ng kanyang pamumuno, kapansin-pansin na mas gumanda nga ang mga patakaran na umiiral sa kanila. Mas naging kilala rin ang grupo dahil nagkaroon sila ng mga libreng paggagamot sa mga baryo. Ayos din pala ang pagpapatakbo ni Tonyo, ano? Palain mo yun. Naisip niya magsagawa ng ganong klase ng programa. Mas marami tuloy silang natutulungan. Kaya nga nakakatuwa lang isipin na napunta sa magandang kamay ang mga nasimulan ng lolo ko. Ma'am Poncho, kanina pa kayo tahimik dyan. Baka mamaya lumutang na yung tinititigan nyo Nasa bakuran lang kami ng bahay ni Lolo nung hapon na yon, Kabanong. Nagpapahinga dahil kagagaling lang namin sa paghahanda para sa pista kinabukasan. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Ma'am Poncho noon kaya nagtaka na rin kami. May problema po ba kayo, Ma'am Poncho? Ha?
Ay, wala naman. Hindi lang talaga ako komportable na si Tonyo na ang pinuno ng mga albularyo. Oh, bakit naman ho? Dahil po ba mabigat pa rin ang pakiramdam niyo sa kanya? Nitong nakaraan kasi, nakausap ko siya tungkol sa nangyari sa anak ko. Sabi ko naman sa kanya na sinabi ni Paterno na aswang ang gumawa nun kay Benji. Naniwala naman siya. Pero ang sabi niya, marami pa raw silang ginagawa kaya hindi nila mapaprioridad ang kaso ng anak ko. Wala naman akong problema kung abala sila. Pero bakit kaya ganon? Hindi ko maramdaman na may balak siyang tulungan ako. Baka naman kasi hindi lang talaga kayo magkasundo kaya ganyan ang nararamdaman nyo. Ewan ko, hindi ko alam. Mas maganda sana kung magkaroon kayo ng oras na talaga makapag-usap kayo ng matagal. Ayos naman si Tonyo eh. Pero minsan, masungit dahil sa dami ng ginagawa niya bilang bagong pinuno. Tumango na lang si Ma'am Poncho. Pag-alis nilang dalawa, pumasok na muna ako sa bahay ni Lolo. Sa hindi ko malamang dahilan, napatingin na naman ako sa kanyang silid. Marahan kong binuksan ang pinto. Dumako agad ang tingin ko sa aparador kung saan naroon ang kahon na pinaglalagyan ng mga anting-anting. Hanggang sa... Juanito, Narinig ko na naman ang maywagang boses ng babae. Pero sa pagkakataong yon, natukoy ko na kung saan yun nagmumula. Narinig ko yun sa mismong loob ng aparador. Ha? Sino ka? hindi ako sinuka. Pero hindi rin naman ako inire. Inano ka? Hindi ko alam. Basta ganito na talaga ako. Ha? Ano ka ba talaga? Daming tanong ng buwisit na ito. Para kang lolo mo Teka. Ikaw ba yung aparador? Nagsasalita kang aparador ka? Ibang ka na yata Paano magsasalita ang aparador kung buksan mo kaya itong aparador na to para malaman mo hinahanap mo. Wala naman akong hinahanap Teka. Multo ka ba? Bakit ka nakakapagsalita nang hindi kita nakikita? Buksan mo nga itong aparador para makita mo ko. Inutil ka rin Di naman siguro multo to Wala namang multo na masakit magsalita, di ba? Ano kaya to? Binuksan ko ulit ang aparador. Unang napansin ko ay ang kahon na kahoy. Pagbukas ko ay may bagyang liwanag. Nakakasilaw. Sandali pa akong napatakip sa mata. Nang maalis ang liwanag, narinig ko ulit ang boses ng mahiwagang babae. Kunin mo ako. Ha? Ang sabi ko, kunin mo ko, hunghang. Nasaan ka ba? Ako ito. Itong anting-anting na kumikinang. Ano? Ikaw yan? Nagsasalitang anting-anting? Kung kaya ko ng magkatawang tao, baka pinagsasasampal na kita. Ang dami mong tanong na pantanga, Warlito. Nilapag ko ang kahon sa papag ni Lolo. Maingat kong dinampot ang kwintas na merong palitaw na parang kulay itim na diamante. Naramdaman ko na lang na parang nalamig ang katawan ko. May dumaloy na kakaibang enerhiya sa buo kong katawan. Teka, anong nangyayari sa akin? Ikaw, Warlito. Ikaw lang ang maaaring gumamit sa akin. Ikaw ang tagapagmana at wala ng iba pa. Ha? Piki ka ba? Ha ka ng ha? Bakit ka ba nagagalit? Imbis na kilabutan ako sa narinig kong boses, ay napalitan na rin yun ng pagkairita. Para ka kasi hindi nakakaintindi Abay, malay ko ba? Malamang ganito magiging reaksyon ko kasi may nagsasalitang anting-anting. Dati naman hindi kita naririnig Ang taong makakarinig sa akin ay siyang magiging tagapangalaga ko. Teka. Kaya ba minsan nakikita ko si Lolo na parang may kinakausap? Ikaw ba yon? Oo. Ako ang palaging kausap ni Imo. Bakit naririnig na rin kita? Nakikinig ka ba ng maayos? Ang sabi ko,
ang mga taong nakakarinig sa akin ay ang taong mag-aalaga sa akin. Ibig sabihin, ikaw na ang bagong may-ari sa akin. Ikaw na ang gagamit sa akin. Ikaw na ang tagapangalaga. Dahil ikaw lang naman ang nag-iisang tagapagmana. Wala tayong aasahan sa mga kamag-anak mong hilaw. Eh bakit ako? Hindi naman ako manunugis Hindi ba dapat kay Tonyo ka? Kasi siya ang palaging kasama ni Lolo at mas maraming karanasan. Ang puso mo para pagsilbihan ng mga tao. Ang dugo mo na may halong pagiging magiting. At ang pagiging bukal mismo ng iyong kalooban. Yun ang natatanging dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Hindi ba bukal ang puso ni Tonyo? Kung pagiging bukal ang usapan, ikaw lang ang meron nun, Warlito. Kaya ngayon, nais kitang tanungin, kaya mo ba akong gamitin para ipagtanggol ang sa katauhan? O hindi mo gustong sundan ng yapak ng lolo mo? Bago ko sagutin yan, pwede ko bang malaman kung bakit kailangan kitang gamitin? Nasa panganib ba ang probinsyang ito? Nararamdaman ko na ang kanilang pagdating. Nararamdaman ko na ang panganib. Kung hindi ikaw ang gagamit nito, malaki ang tsansa na manalo ang mga aswang. Pero hindi kita pinipilit, Warlito. Dahil ang isang tungkulin ay ginagawa ng maluwag sa puso at hindi napipilitan lang. Maya-maya pa'y unti-unti nang nawala ang kinang ng anting-anting. Hindi na siya sumasagot sa mga tanong ko. Kaya naisip ko na baka limitado lang din ang oras niya sa pakikipag-usap sa akin. Balisa at natutulig ang utak ko nung oras na yon, Kabanong, hanggang sa makarating na ako sa barangay. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang tungkol sa anting-anting. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na ako ang pinili. Na meron palang anting-anting na nakakapagsalita at nakakapagdesisyon kung sino ang magiging amo niya. Oh, katatapos nyo lang rumonda? Oo, katatapos lang. Nakakapagod nga eh. May inawat kasi kami kaninang mag-asawa. Magpapatayan siguro. Buti na lang, napakalma namin pareho. Oh, si Mang Poncho, bakit tumatakbo yun? Warlito! Warlito! Halika, dali! Nagtataka kami kung bakit parang natataranta matandang yon, kaya nilapitan na rin namin. Sandali siyang nagpahinga at saka nakapagsalita na rin. Oh, bakit po ba? May problema ba? Sumunod kayo sa akin. Merong malaking aso sa bakuran ni Maring Meray. Malaking aso? Sigurado po kayo? Mga naman po may breed lang yung aso. Hindi siya basta aso lang. Basta, sumunod lang kayo sa akin, dali! Dali-dali na kami pumunta roon, Kabanong. Pagdating namin sa bakuran, nakita namin ang malaking aso sa bubong ng bahay. Kulay itim siya, mahaba ang tenga at hita. Matangkad nga, nakatayo lang siya sa taas ng bubungan at nakatingin sa amin, na parabang naiintindihan niya kung ano ang gagawin namin. Kanina pa raw yan nandyan. Hindi raw sila makalabas ng bahay kasi parang gusto silang atakihin. Buntis kasi yung anak ni Maring Meray. Tingin ko, aswang ang asong yan. Kung aswang nga yung asong yan, paano natin yan mapapatay? Nasa taas. Gamitin mo ko para mapatayan. Aswang yan. Kakainin niya ang sanggol sa sinapupunan. Ha? Paano kita gagamitin? Napatingin sa akin si Mang Poncho at si Agno. Pareho silang nagtataka kung sino ang kinakausap ko. Ngumiti lang ako ng papilit nang maalala kong ako nga lang pala ang nakakarinig sa boses ng anting-anting. Ang ibig kong sabihin paano natin tatalunin yan? Yan nga rin ang sinabi ko Kumuha ko ng 2x2 sa gilid, sinentro ko ang kahoy at pinukol sa malaking aso. Tinamaan ang aso sa nguso. Nataranta yon, nagmamadaling tumakas. Nanlaki ang mga mata namin nang makitang nagpalit yun ng anyo bago umalis. Hindi na namin nagawang habulin. Paano mo nagawa yung pre? Ang galing mong umasinta. Manang-mana ka talaga sa lolo mo
Nabigla din ako sa aking ginawa, Kabanong. Hindi ko inaasahan na masasupul ko ang nilalang na yon. Napatingin pa ako sa kamay ko. Sa mga sandaling yon, ramdam ko talagang hindi ako pangkaraniwan noon. At yun ay dahil sa anting-anting na nasa leeg ko. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang nangyari. Mabilis na naging usapan ng aswang sa aming barangay. Sa dami ba naman ng tsismosa sa amin, hindi talaga may iwasan na pagpiestahan ng isang kwento. Nakaabot na rin kay Tonyo ang nangyari. Akala ko noon ay matutuwa siya sa ginawa ko, pero iba ang naging reaksyon niya. Nabalitaan ko nangyari kagabi Napalayas mo raw yung aswang? Oo, ginawa ko lang naman kung ano yung tama eh. Iyak nga nang iyak yung buntis sa loob eh. Naintindihan ko na gusto mo lang naman makatulong. Pero sana hindi ka na lang nakialam. Ha? Teka, bakit? Ano bang mali sa ginawa ko? Ang aswang na yun ay ilang araw na naming inaalam kung nasaan. Plano naming hulihin yun para mapag-aralan. Kung hindi siya binato ng kahoy, hindi siya makakatakas. Sana hinintay niyo muna kaming dumating. Pasensya na ah. Sabi kasi ni Mang Poncho, mag-iisang oras na naroon yung aswang pero wala namang rumiresponde para tulungan sila. Kaya ginawa ko na yung makakaya ko. Hindi ko rin naman alam na hinahanap niyo pala yung aswang na yun eh. Pero sana sa susunod, mas maaga sana kayong dumating para hindi na nila kailangan maghintay. Hindi lang naman yun ang inaasikaso namin Bukod doon, meron pa kami inaatupag. Kaya hindi mo dapat questionin ang pagiging huli namin sa eksena. Masyado ka lang nagmamadali Hindi na ako nagsalita dahil ayaw ko na rin makipagtalo. Kasi kung tutuusin, Kabanong, wala naman dapat pagtalunan. Ang mahalaga naman para sa akin ay nailigtas ang buntis na anak ni Aling Miray. Nung umagang yon, hindi ko malaman kung bakit parang iba ang timpla ni Tonyo. Parang nakaramdam ako ng kaunting kayabangan sa kanya. Sinubukan ko na lang intindihin. Inisip ko na lang na baka dahil sa pagod kaya siya nagkaganon. Inalis ko na lang sa isipan ko ang bagay na yon. Itinoon ko na lang ang atensyon ko sa pista. Masaya ang pista sa barangay namin. Halos lahat ng madadaan ng bakuran ay may mga handa. Ang iba pa ay yayayain kang pumasok para kumain at uminom. May ilan nga rin mga dayuhan na nanggaling pa sa ibang probinsya para lang makisaya. Isang bagay na ipinagmamalaki ng aming barangay. Dahil kapag may mga ganong okasyon, maraming mga turista ang pumapasyal. Wala ka bang nararamdamang aswang ngayon? Hindi ko nararamdaman ang presensya nila. Alam mo namang bago pa lang tayo magkasama kaya hindi ko pa yun magagawa. Obserbahan mo na lang ang paligid. Yan ang gagawin ko hindi pa naman ako biyasa. Kaya nga pag natapos na itong pista na to, magsanay ka na. Tuturuan naman kita Maraming salamat ah. Uy pre! Agno, nandiyan ka na pala. Kanina ka pa? Hindi naman. Nilapitan lang kita kasi parang nagsasalita ka na naman mag-isa. Buwang, kumakanta ako. Sinasabayan ko yung tugtugan. Ganun ba? May gagawin ka ba sa barangay ngayon? Wala naman. Bakit? May problema ba? Meron lang akong gustong ipakita sa iyo, pre. Sumama ako kay Agno, Kabanong. Wala akong ideya kung anong sinasabi niya, kaya medyo naintriga ako. Makalipas lang ang halos 5 minutong lakaran, nakarating na kami sa bandang dulo ng barangay namin. Naroon ang mga bahay na paupahan na kung saan tanging mga dayuhan lang ang umuupa roon. Mga turista na nagbabakasyon lang. May kinausap si Agno na isang babaeng foreigner. Pinayagan kami makapasok sa apartment. Nakita namin na nakahiga roon ng isa pang lalaking dayuhan. At ayon naman sa babae, magdadalawang araw na raw na hindi gumigising ang partner niya. Sinubukan naman daw nilang dalhin sa ospital pero wala naman daw sakit. Pre, yung nangyari kay Benji, yung buhay naman siya pero hindi gumigising, tingin mo, ganyan din kaya yung nangyari sa dayuhan na yun? Yung mga senyales, nangingitim yung mga kuko niya sa paa gaya ng kay Benji. Pati na rin yung ilalim ng mga mata niya. At yung bilis ng tibok ng puso niya,
hindi normal. Tingin ko, oo, nabiktima rin siya nung aswang na kumukuha ng kaluluwa. Wala ba tayong palatandaan kung ano yung mga binibiktima niya? Bago raw nangyari kay Benji yun, problemado si Benji. May malaking utang at iniwan pa ng mag-ina niya. Tapos, ayun naman yung babaeng kausap natin kanina, nalugi sa sugal yung dayuhan na yun at natanggal sa trabaho. Tingin ko, meron na akong ideya kung ano yung mga taong binibiktima niya. Yung mga taong may mabigat na dinadalang problema. Oo nga no. Kasi sila yung mga taong nawawalan ng pananampalataya sa Diyos dahil sa problema nila. Mismo. E di ipagbigay alam na natin to kay Tonyo para magawa na niya ng aksyon. Wag muna. Ha? Bakit wag? Basta, wag muna. Hindi ko na sinabi ang tunay na dahilan kay Agno Kabanong. Pero ang totoo, medyo hindi na rin ako komportable sa mga galaw ni Tonyo. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko noon, mamasamain lang ni Tonyo ang sasabihin ko tungkol sa pambibiktima ng mga aswang. Tingin ko, ayaw niya nang inuunahan siya sa mga bagay na dapat siya ang gumagawa. Sa halip na maging masaya ko sa pista namin, natuon lang ang atensyon ko sa kakaisip kung papaano pipigilan ang pambibiktima ng misteryosong aswang. Habang naglalakad kami pauwi ni Agno, nakita na naman namin si Mang Poncho at Mang Fernan na nagkakasagutan. Pareho silang nakainom pero hindi naman sobrang lasing. Napapailing na lang ako pero nilapitan ko pa rin sila para awatin. Pambihira naman. Pistang-pista nag-aaway kayong dalawa. Ano na naman ba to? Eto kasi si Fernan Ginagawa niya katatawanan ng kalagayan ng anak ko. Ikinuwento ba naman niya sa iba na paralisado si Benji? Totoo ba sinasabi ni Mang Poncho? Totoo! Totoo rin naman na paralisado ang anak niya. Nakita ko hindi makagalaw Ano bang masama sa pagkwento ng totoo, hindi ba? O kita mo, sira ulo di ba? Mang Fernan, ano man ang kalagayan ni Benji, hindi nyo na dapat sinasabi yun sa iba. Hindi nyo naman kwento yun Tapos, pinagtatawanan nyo pa. Ano ba problema nyo? Teka, bakit parang ikaw nagagalit sa akin, ha? Paano hindi magagalit? Linggong-linggo na lang, meron kang masamang report sa barangay. Tapos ngayon, ayaw nyong tantanan si Mang Poncho. Ang sabihin mo, bias kang kagawad ka. May kinakampihan ka lang talaga. Wala akong kinakampihan. Nagkataon lang na ikaw yung may ginagawang mali rito Sus, kunwari ka pa. Kaibigan mo kasi ang matandang yan kaya kinakampihan mo. Kala mo, hindi ko kayo nakikita magkasama palagi. Umamin ka na, may kinakampihan ka. Kung hindi ka titigil sa mga sinasabi mo, pwede na kitang ipadampot sa mga tanod para parusahan ka. Pero wisyo ka na Sus, dapat sumunod ka na lang sa lolo mo Pareho naman kayong bias. Buti nga nawala na rin yun si Imo Kasi namimili lang naman ang gagamutin yun Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya Kabanong kaya bagyang nag-init ang ulo ko. Hinawakan ako ni Agno sa balikat pero hindi ako nakapagpigil. Anong sinabi niyo? Wala. Pigi ka lang siguro. Wag na wag niyong dudungisan ng pangalan ng lolo ko Dahil sa inyong dalawa, siya ang pinakamaraming naiambag para sa probinsyang ito. Habang ikaw, wala. Naintindihan mo? Maraming naiambag? Sobrang bait naman pala Kaya pala kinuha na kagad ni Lord. Hindi ko na napigilan ng sarili ko, Kabanong. Nagulat si Mang Poncho at Agno sa sumunod na ginawa ko. Sinuntok ko na kasi si Mang Fernan. Tumasik si Mang Fernan at dumaus-us sa lupa. Buti na lang at nasalo siya ni Tonyo na kararating lang din kasama ang mga albularyo. Nakatingin sa akin si Tonyo na parang nagtataka. Napapaisip kung papaano ko nagawa ang bagay na yon. Oh, ano nangyari dito? Nakita mo na? Sinaktan niya ako. Tingnan mo, hilong-hilo pa ako, Tonyo. Warlito, totoo ba sinasabi nito? Kung ano nakita nyo, yun ang totoo. Kulang pa nga yan sa kanya
para sa pagdudungi sa pangalan ni Lolo Imo. Hindi totoo yan. Kinakampihan mo kasi yung matandang yan kaya kaganyan. Warlito, malinaw na pang-aabuso ang ginawa mo Matanda na to, hindi mo dapat sinuntok o sinaktan. Isa ka pa namang opisyal sa barangay na to Oo, alam ko. Pero hindi rin tama ang ginagawa niya. Halos lahat na lang ng mga tao dito nirereklamo siya Kaya hindi mo ako masisisi kung mapuno ako sa matandang yan. Lalo na't dinadamay niya pa sa usapan na to ang lolo ko. Hindi ka dapat naging opisyal kung emosyon ang pinapagana mo, Warlito. Kinagulat ko ang sinabing yun ni Tonyo. Kung magsalita kasi siya ay parang hindi ako ang dahilan kung bakit siya ang pinuno ng kanilang samahan. Medyo nabwisit na ako noon. Hindi ko kayang marinig na gano'n ang sinasabi niya sa akin. Kaya bumuelta ako. Kayo ba? Paano niyo matatawag ang mga sarili niyong albularyo at manunugis? Kung palagi naman kayong huli kapag may nangangailangan ng tulong ninyo. Huwag mong ibalik sa amin ang usapan. Tungkulin ng usapan, di ba? Dinamay mo ang pagiging kagawad ko. Di damay natin ang pagiging pinuno mo. May nahuli na ba kayong aswang? Kahit ang dami na nilang nabibiktima? Di ba wala? Huwag mo akong subukan, Warlito. Huwag mo rin akong subukan, Tonyo. Baka nakakalimutan mo. Ako nagpaupo sa iyo sa posisyon dahil kailangan mo. Tama na. Masamang nag-aaway. O sige na, balik na sa kasiyahan. Mang Fernan, itulog mo na yan. Tonyo, aalis na kami. Tara na, Mang Poncho. Masama ang tingin sa akin ni Tonyo ng mga sandaling yon. Ibang-ibang Tonyo na ang nakikita ko noon. Para bang wala kaming pinagsamahan. Nagbago siya mula na naging pinuno siya ng samahan. At kahit na walang magsabi sa akin, kitang-kita ko na parang wala na silang ginagawa. Sa una lang sila magaling. Makalipas ang ilang oras, tapos na ang tugtugan at sayawan. Pero may mga nagiinuman pa rin sa bawat bakuran. Nasa bahay na ako noon. Kasama ko si Mang Poncho at Agno. Nagiinom kaming tatlo para magpaantok. Pasensya ka na, Warlito Dahil sa akin nagkagalit pa kayo ni Tonyo. Wala naman po kayong kasalanan Hindi ko pinagsisisihan na kinastigo ko siya kanina. Hindi na rin ako natutuwa sa mga pinaggagawa niya Di ba sinabi ko naman sa inyo, hindi maganda ang nararamdaman ko sa Tonyo na yon nung una pa lang. Pero hindi naman siya ganun dati, di ba? Kaya nga iniisip ko nga kung talaga bang binago siya ng posisyon na meron siya. O baka ganun na talaga siya noon pa man. Pero hanga ako sa iyo ikaw talagang dapat namuno sa mga albularyo at hindi siya. Kasi ikaw yung may malinis na kalooban. Napatango na lang ako sa sinabi ni Mang Poncho, Kabanong. Sandaling natigil ang usapan namin nang mapansin ng isang matandang babae na nasa tapat ng bahay ko. Napatigil siya sa paglalakad at agad na napatingin sa akin. Napatayo naman ako. Hindi ko rin alam kung bakit. Ano pong kailangan nyo? Sinuri kong itsura na matanda. Makaluma ang suot niyang parang nanggaling pa siya sa sinaunang panahon. Nakatali ang mahaba niyang buhok. Nakatingin sa akin na parabang kilalang kilala niya ako. Naglakad siya ng kaunti. Ikaw ba ang apo ni Imo? Po? Bakit niyo naman po tinatanong? Ngumiti siya sa akin ng malapad. Hindi ko maintindihan kung para saan ang ngiting yon. Kaya naman, agad na rin akong kinilabutan. Maya-maya lang, narinig ko nang nagsasalita ang anting-anting. Sinabi niya sa akin na ang matandang kaharap ko ay walang iba kundi ang pinuno ng mga aswang. Ikaw nga. Ikaw ang huling dapat na patahimikin, iho. Naglakad pa siya ng kaunti, pero napatigil siya ng parang meron siyang maramdaman. Doon ko lang napagtanto na mas nagiging aktibo na rin pala ang anting-anting na suot ko. Huwag ka matatakot sa kanya. Kasama mo ko, Warlito. Pero hindi ko alam ang gagawin ko noon, Kabanong. Kahit na alam kong matutulungan naman ako ng anting-anting, namamayani pa rin ng takot sa kalooban ko. Masyadong malakas ang presensya na matanda.
Alam ko na kung bakit. Nasa iyo na rin ang anting-anting ng iyong lolo. Kaya pala, isa lang ang ibig sabihin nito, iho. Hindi ngayon. Hindi ito ang tamang oras para tapusin kita. Babalikan kita kapag nakumpleto ko na ang dapat kumpletuhin. Naglakad na palayo ang matandang babae habang ako ay nakatayo lang at hindi makagalaw. Nang marinig kong nagsasalita ulit ang anting-anting, ay saka lang ako natauhan. Anong ginagawa mo? Bakit nakatayo ka lang? Bakit ka natatakot? Ikaw ang apo ng pinakamalakas na albularyo rito sa Mindanao. Hindi pa ako handa para harapin siya. Tulungan mo akong lumakas, anting-anting. Gusto ko siyang kalabanin pagdating ng tamang oras. Paglingon ko kay Mang Poncho at Agno, kakabangon lang nila mula sa pagkakahiga sa lupa. Wala silang maalala sa nangyari. Ang akala nila, nakatulog na sila dahil sa kalasingan. Ayon naman sa anting-anting, dahil sa kapangyarihan na meron na matandang aswang na wala ng malay ang dalawa. Ganong kalakas ang makakalaban ko. Kaya naman, kinailangan kong magsanay at magpalakas. Gano'n na ba karami yung nainom ko at nakatulog ako kagad? Ako nga rin eh. Wala akong maalala. Warlito, anong ginagawa mo dyan? Dito ka nga. Iinom pa tayo eh. Lumapit na lang ako sa kanila. Hindi ko na nasabi ang nangyari. Pagkatapos ng inuman namin, sinabihan ko sila na sa bahay na sila magpalipas ng gabi. Nababahala kasi ako na baka sila ang puntiryahin ng matandang aswang na yon. Kinabukasan, isa na namang balita ang nakarating sa amin. May isa na namang biktima ang mga aswang gaya ni Benji. Hindi rin magising-gising ang biktima. Naalarma ang lahat. Kasi nalaman na rin nila ang nangyari kay Benji at sa dayuhan. Ang magkakaparehong kondisyon ng tatlo ay nagdulot ng pangamba para sa lahat. Iniisip nila may sumpa na nangyayari sa lugar namin. Sigurado ka ba na yung matandang yun ang kumuha ng mga kaluluwa nila? Oo, siya. Wala nang iba. Siya ang may pinakamalakas na itim na salamangka. Nararamdaman ko yon. Bibihira lang ako makakita ng gano'n na babae. At ang mga gabunan na babae ay natural lang na malalakas. Kaya kailangan mong mag-ingat sa matandang yon. Kailangan ko na mag-ensayo. Kailangan ko na talaga. Biglang bumukas ang pinto. Bumungad si Agno. Nagtataka siya habang nakatingin sa akin na parang hinuhusgahan na niya ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya hinintay ko na lang siyang magsalita. Pre, ilang araw na talaga kitang inoobserbahan ha. Pero palagi kitang napapansin na parang nagsasalita ka na mag-isa. Akala ko nagkakamali lang ako eh. Pero ngayon narinig kita. Pre, ano ba nangyayari sa'yo? Epekto ba yan ng pagkawala ni Mang Imo? Isang malalim na paghinga na lang ang nagawa ko. Naisip ako nang sabihin na lang sa kanya ang totoo. Dahil ayaw ko na rin naman na pinag-iisipan niya ako ng hindi maganda. Meron akong kinakausap na hindi mo naririnig eh. Hindi ko naririnig? Teka, ano yan? Duwende? Multo? Isang anting-anting. Ha? Ano? Eto, nakikita mo to. Itong anting-anting na ito ang kinakausap ko. Yang anting-anting na yan? Nakakapagsalita? Oo, anting-anting ito ni Lolo. Naalala mo yung kwento ko sa'yo dati na inakala kong nababaliw na si Lolo Imo? Ito ang dahilan. Lahat kasi ng tagapangalaga nito ang tanging nakakarinig sa sinasabi ng anting-anting. Teka, ibig sabihin, ikaw na ang gagamit ng anting-anting na yan? Oo, kailangan kong gamitin to kontra sa mga aswang. Teka pre, anong boses ng anting-anting? Babae. Magandang boses? Hindi, nakakairita nga eh. Anong sinasabi mong lalaki ka? Agno, re-resign na ako bilang kagawad. Ha? Bakit? Ikaw na nga lang matinong kagawad dito eh. Aalis ka pa. Kailangan kong ito ng atensyon ko sa bago kong tungkulin.
Kailangan kong sundan ang yapak ni Lolo para sa mga tao. Magiging albularyo at manunugis ka na rin? Oo, ganun na nga. Paano si Tonyo? Baka mamaya hindi yung pumayag. Wala siyang pakialam kung gamitin kong anting-anting ng lolo ko. Ako lang ang natatangi makakagamit nito at hindi siya. Buo na ang loob ko sa gusto kong gawin, Kabanong. Kaya kinabukasan lang, inilaan ko na ang oras ko sa pag-iensayo. Tinuruan ako ng anting-anting na mga galaw. Karamihan naman sa mga yon ay alam ko na dahil naituro na sa akin ni Lolo. Kaya ang kailangan ko na lang gawin ay paunlarin at linangin. Tumagal ng halos 1 buwan ang ginagawa kong pagsasanay. Alam ko na rin kung paano gamitin na maayos ang kapangyarihan ng anting-anting. Kaya nung panahon na yon, kampante at komportable na ako na kung sakaling may makakaharap akong aswang, kayang-kaya ko na silang labanan. Nasa dugo naman namin ang pagiging palaban, kaya naniniwala akong magagawa ko silang harapin. Malinaw na ang lahat. Mga aswang ang gumagawa ng mga kahindik-hindik na karahasan. Bakit walang ginagawang hakbang sila, Tonyo? Saka sila nananahimik kung kailan sila kailangan. Hindi na ba sa kaluluwa ang kinukuha, Warlito? Buhay na! Pinatay ng mga aswang na yun ang mga mangangaso ng walang kalaban-laban. Sabi ng isang mga ngaso na tanging nakaligtas, napagkaamalan sila mga albularyo. Kaya na makasalubong nila yung mga aswang, pinagpapapatay daw sila agad. Hindi lang sila basta aswang. Mga grupo sila ng mga gabunan. Yun ang sinabi sa akin ng anting-anting ko. Kaya kailangan ko maghanda. Nang ikaw lang mag-isa? Hindi ko maasahan sila, Tonyo eh. Hindi na kami magkakasundo nun. Kaya kahit ako mag-isa, lalaban ako. Sasama ako dyan. Delikado to, Agno. Alam ko, una pa lang nararamdaman ko na mangyayari to eh. Kaya inihanda ko ng sarili ko. Isipin mo na lang na ito na ang tamang panahon para makabawi ako sa lolo mo. Kung ganon, sasama na rin ako. Ayoko namang maupo na lang at maghintay kung kailan mababalik sa dating anak ko. Gagawa rin ako ng paraan. Kung yan ang gusto nyo, hindi ko na kayo pipigilan. Pero isa lang ang hiling ko. Pakiusap, huwag kayong mamamatay ah. Kayo na lang ang meron ako. Tinapik ako ni Agno sa balikat. Ngumiti ng malapad si Mang Poncho. Bilang paghahanda, tinuro ko na rin sa kanila ang lahat ng nalalaman ko. Marami din akong binahaging kaalaman tungkol sa mga aswang. Pero ang tahimik na hapon namin ay biglang nagambala nang dumating sa bakuran ko sila Tonyo. Mukha pa lang niya ay alam ko nang hindi na maganda ang timpla niya. Ano itong nababalitaan ko na lalaban ka sa mga aswang? Nag-resign ka pa talaga sa pagiging kagawad? Oo, totoo na balitaan mo, Tonyo. Pwede ba, Warlito? Huwag kang ang bida-bida. Hayaan mo kami ang gumawa nun dahil yun ang tungkulin namin. Alam mo, hindi ko alam kung dapat kong ipagkatiwala ang gawain na yun sa inyo eh. Lumalala na ang problema natin sa mga aswang. Pero wala naman kayong ginagawa. At saka, ano naman pakialam mo kung gagawa ko ng sarili kong hakbang? Nag-aalala ka ba sa akin? Nag-aalala? Bakit naman ako mag-aalala? Nababahala lang ako na baka masira ang mga plano namin nang dahil sa'yo. Hayaan niyo ako. Hindi ko kayo pinakikialaman sa mga gusto niyong gawin. Hindi ka ba nakakaintindi, Warlito? May mga plano kami na pwede mo masagasaan. Kaya Di kung ganun, magtulungan tayo. Sabihin niyo sa akin kung anong plano niyo. Di naman siguro mahirap ang ganun. bakit ko naman sasabihin sa'yo? Hindi ka naman parte ng samahan namin. Nakakalimutan mo yata na ang sama na hinahawakan mo ay ang sama na binuo ng lolo ko. At ang apo niya ang dahilan kung bakit nandyan ka ngayon. Wala akong pakialam kung ikaw ang dahilan kung bakit ako ang pinuno ngayon. Ako lang naman ang karapat-dapat eh. Karapat-dapat? Hindi, no? Wala lang talaga mapili. Mas karapat-dapat pa nga tong si Warlito kaysa sa'yo eh. Manahimik ka, matanda ka ha? Wala kang kinalaman dito. Kasama kami ni Warlito sa laban. Kaya meron na kami kinalaman dito. Kasama?
Hibang ka na ba, Warlito? Isasama mo tong dalawang to para harapin ang mga aswang? Ano magagawa ng mga to? Kung ano man yon, wala ka na ron. Kaya pwede ba, umalis na kayo rito? Dahil nakakabala kayo sa ginagawa namin eh. Subukan mo lang na may gawin ka. Magkakaroon tayo ng problema. Hindi ako natatakot sa banta mo, no? Alam kong ito rin ang gustong mangyari ni Lolo Imo. Kaya pwede ba, umalis ka na dito, Tonyo? Umalis na kayo! Kung nakakamatay lang ang tingin, baka matagal na akong pinaglalamayan sa kung paano niya ako tingnan. Kitang-kita sa mga mata ni Tonyo ang matinding inis sa akin. Pero hindi ko alam kung bakit parang may pumipigil pa rin sa kanya. Umalis sila, Tonyo. Padabog niya pang sinirado ang gate. Napapailing na lang ako sa ginawa niya. Nung sandaling yon, malino na talaga sa akin na hindi kami pareho ng pananaw ni Tonyo. Kaya magmula noon, nagbago na ang tingin ko sa kanya. Dumaan na mga araw, himalang wala kaming nabalitaan tungkol sa mga aswang kabanong. Dahil dito, kahit papaano ay napanatag din ang kalooban ko. Ilang beses na din kaming muntikan na magpang-abot ni Tonyo, pero palagi yung nauudlot sa hindi ko rin malaman na dahilan. Nabalitaan niyo ba yung nangyari kay Fernan? Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Walang nakakaabot na chismis sa amin eh. Sabi ng mga kapitbahay niya, nakita raw nila si Fernan na parang nababaliw, naduduwal, namumula raw yung buong muka. Tapos sigaw daw ng sigaw kagabi. Para din daw asong ulol eh. Tingin ko nakahitit ng pinagbabawal na droga yung siraulong yon. Warlito, ano nga pa gagawin natin mamayang gabi? Pakikiramdaman lang natin yung barangay natin. Kung sakaling may sinyalis ng aswang, saka tayo gagawa ng hakbang. Eh yung anting-anting mo, wala bang sinasabi sa'yo? Wala. Ibig sabihin, wala pang panganib ngayon. Wala pa naman kaming gagawin ng hapon na yon, Kabanong, kaya naman pinuntahan ko na muna ang bahay ng lolo ko. Naisipan ko lang namang magwalis-walis sa loob. Ilang araw na rin kasi akong hindi nakakadalaw doon. Maya-maya pa, napadako na naman ang tingin ko sa kwarto niya. Napangiti na lang ako nang maalala na madalas din na tinatawag niya ako noon para magpamasahe lang ng katawan. Lalabas na sana ako ng kwarto, pero meron akong nakita sa ilalim ng unan ni Lolo. May nakalitaw na kapirasong papel. Naintriga ako, kaya agad ko yung tiningnan. Hindi yun sulat kamay ni Lolo. Sulat kamay ng iba ang nakalagay doon. Nang binasa ko ang nakalagay, kailangan nang mawala ni Imo. Isa siyang malaking banta sa mga plano natin. Gawin mo na ang nararapat. Teka, sino nagsulat nito? Uy, anting-anting, naririnig mo ba ako? May alam ka ba sa sulat na to? Naaalala ko kung saan niya napulot yan. Napulot niya yan sa mismong loob ng konseho pagkatapos ng pagpupulong nila ng madaling araw. Ibig sabihin lang nito, sa loob mismo ng konseho meron talagang gustong pumatay sa kanya? Ibig sabihin, baka mamaya hindi aksidenteng nabulunan si Lolo sa pagkamatay niya. Baka mamaya sinadya yun. Hindi mo ba nakita yun? Nung mangyari yun, hindi naman niya ako suot-suot. Nandito ako sa kwartong to. Kaya hindi ko rin nakita kung sino ang kausap niya noong mga sandaling yon. Mukhang tama nga si Agno ah. Sinadya yung pagkamatay ni Lolo. Hindi siya namatay lang. Baka pinatay siya. Pero ang tanong, sino sa konseho ang pwedeng gumawa nun sa kanya? Eh sino ba ang takam na makaupo sa pwesto? Sa tanong na yon ng anting-anting ay biglang nagkaroon ako ng ideya. Nung una, hindi ko pa masyadong pinapaniwalaan ang hinala ko. Pero habang iniisip ko, parang unti-unti akong nakukumbinsi base na rin sa lahat ng pagbabago niya mula nang naupo siya bilang pinuno. Mabilis na lumipas sa mga gabi. Bala ko na sanang kastiguhin si Tonyo, pero nagulat na lang ako nang biglang nagkagulo sa konseho. Nakita ko ang mga kasamahan ni Tonyo na natataranta.
karamihan sa kanila ay sugatan na. Yung pala, nilusob na sila ng mga aswang nang hindi nila namamalayan. Mang Poncho, Agno, ihandaan niyo ang sarili ninyo. Ito na ang laban na hinihintay natin. Nasa gilid lang kami noon. Nag-oobserba lang kami sa paligid. Maya-maya pa, sinabi na rin sa akin ng anting-anting na higit sa 10 ang aswang na naroroon. Pero ang nakapagtataka lang, hindi ko makita si Tonyo sa konseho. Sa ganung sitwasyon, dapat lang na siya ang unang makikita na humaharap sa mga kalaban. Pero ni anino niya ay hindi man lang namin nasilayan. Isang bagay na mas lalong kumumbinsi sa akin na hindi na talaga dapat pagkatiwalaan pa si Tonyo. Pre, ayan na sila. Bakit ganyan ang mga itsura nila? Sa pagkakaalam ko, mga gabunan na mga yan. Dito lang muna kayo. Ay teka, saan ka naman pupunta? Kung wala si Tonyo, ako na lang muna ang papalit sa kanya. Hindi pwedeng panghinaan ng mga albularyo. Hindi na ako nagsayang pa ng oras, Kabanong. Lumabas ako sa pinagtataguan namin. Nagpakita ako sa mga taga-konseho. Nagtataka silang tumingin sa akin. Habang ako, hindi ako umaalis sa kinatatayuan ko. Inaabangan ko lang na lumapit ang mga aswang. Mga albularyo, mga dating kasama ng lolo ko, makinig kayo. Alam kong wala ang pinuno nyo ngayon. Pero hayaan nyo ako munang pumalit sa kanya pansamantala. Kahit na hindi ako literal na lumalaban sa mga aswang, hindi ko kayo iiwan sa mga ganitong sitwasyon. Eh paano mo naman gagawin yan? Hindi ka naman marunong lumaban. Tingnan nyo to. Ako ang gumagamit ng anting-anting ni Lolo Imo ngayon. Kaya kaya ko na itong paganahin kahit na hindi ako naging albularyo o manunugis katulad ninyo. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, hayaan yung patunayan ko ito sa inyo ngayon. Alam kong nagdududa sila sa kakayahan ko, Kabanong. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Nang may makita akong aswang, pinagano ko kagad ang anting-anting. Mabilis naman niya akong tinulungan. Nakalapit ako sa isang aswang at gamit lang ang itak na kinakalawang, tinaga ko ang nilalang na yon sa leeg. Agad ditong tumumba. Nagulat ang mga albularyo. Hindi nila inakala na ang isang kagaya ko ay kakayaning makapaslang ng aswang na gabunan. Ano, nakita nyo na? Sapat na ba yun para pagkatiwalaan nyo ako? Nung mga sandaling yun, Kabanong, tila nakitaan ko na ng ningning ang mga mata ng albularyo. Parang nagkaroon sila ng pag-asa sa ginawa ko. Kaya naman, hindi na nagtakbuhan ng iba. Sama-sama na naming hinarap ang mga aswang. Kitang-kitang ginanahan sila sa mga sinabi ko. Alam ko na sa mga oras na yon ay tuluyan ko nang nakuha ang kanilang tiwala. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon para magpasikat. Lusob! Lulusok na rin kami. Pa! Atayin ang mga lintik na aswang na yan. Habang nakakagulo, biglang nagsalita ang anting-anting na agad naman akong napatigil. Sandali lang. Oh, bakit? Anong problema? Narito siya. Sino? Ang matandang babae. Sinuyot ko ng tingin ng paligid. Nakita ko matandang babae sa gilid na nakatayo. Kalmado, parang hindi man lang nababahala sa pagiging alanganin ng mga kapwa niya gabunan. Mag-iingat ka. Hindi siya basta-basta, Warlito. Oo, alam ko. Nagiba ako ng direksyon. Sa halip na samahan ko sila, pinuntahan ko na ang kinaroroonan ng matandang babae. Nang nasa harapan ko na siya, naramdaman ko na lang ang pagtindig ng balahibo ko, Kabanong. Hindi ko rin alam kung bakit. Parang kusa akong nakakaramdam ng takot. Huwag kang mangamba. Kasama mo ako, Warlito. Ikaw nga talagang pinuno ng mga gabunan na yon. Mabuti naman at sa wakas, naintindihan mo rin kung sino ang kaharap mo. Pero ikaw, kilala kita. Alam ko una pa lang na maaaring ikaw ang susunod sa yapak ng lolo mo. Hindi na sana ako naging kampante noon. Inuna na sana kitang ipapatay bago ang lolo mo. Ipapatay? Anong ibig mong sabihin? Ha! Nakakaawa ka. Wala kang kalamalam sa mga nangyayari. Manahimik ka. Kung hindi mo sasabihin, tatapusin na talaga kita. Huwag! Huwag ka magpatalos-talos. Mabilis akong lumapit sa matandang aswang. Hindi ko na narinig pa ang sinabi ng anting-anting.
Nang makalapit na ako sa matandang aswang, sinubukan ko siyang patamaan ng taga. Pero ang bilis niya, Kabanong. Hindi ko nakita kung papaano niya ako inilagan. Pagtingin ko sa gilid ko ay naroon na kaagad siya. Tangka niya na sana akong kalmutin pero agad akong nakadistansya. Masasabi ko, base sa galaw mo, na talagang nasa dugo ang pagiging magiting. Hindi na ako magtataka kung bakit ikaw ang pinili ng anting-anting na suot mo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi pa naman ito ang panahon para kalabanin kita. Oy, bakit? Dahil hindi pa kumpleto ang paghihigop mo ng kaluluwa? Tama ka sa sinabi mo, bata. Matalino ka talaga. Pero pasensya ka na. Hindi ako dapat na humarap sa'yo. Masyado pang maaga. Tumawa siya ng malakas, Kabanong. Sumipol siya sa gilid. Maya-maya lang, merong lumabas na aswang doon. Hindi siya gabunan, pero nararamdaman ko na mabangis siya. Nang makita ko na ang buong mukha niya, nanlaki ang mga mata ko nang namukhang ko siya. Si Mang Fernan. Ginawa nilang aswang ang matandang yon para ipanlaban sa akin. Tayin mo ang matandang to. Yun ay kung kaya mong paslangin ang isa sa mga residente ninyo. Kakaiba ang pakiramdam ko ngayon. Salamat sa iyo, matandang babae. Kasi pakiramdam ko, lahat kaya ko nang gawin. Ha! Humanda ka sa akin, Warlito. Hindi pa ako nakakaganti sa ginawa mong pagsuntok sa mukha ko. Mang Fernan, anong katangahan ang ginawa mo? Bakit ka naging aswang? Bakit ako naging aswang? Simple lang. Gusto ko maging angat sa inyong lahat. Agad na gumapang na mabilis sa akin si Mang Fernan. Nung unay, nag-alangan pa akong kalabanin siya. Kahit kasi sakit siya ng ulo ng barangay namin, residente pa rin siya ng barangay. Anong ginagawa mo, Warlito? Labanan mo siya. Ikaw ang mapapahama kapag wala kang ginawa. Naririndi na ako sa kakasalita ng anting-anting. Kaya noong mga oras na yon, Kabanong, sinubukan ko na lang intindihin na hindi na parte si Mang Fernan ng mga taong dapat kong protektahan. Kaya na makadistansya na ako, pinagandaan ko ang sunod niyang atake. Paglapit niya ay nakailag ako. Tinaga ko siya sa hita. Dahilan para mag-ika-ika siya ng takbo niya. Hindi ko gusto mangyari sa iyo to, Mang Fernan. Kaya kung ako sa iyo, huwag kang gumawa ng mali. May panahon pa para magbago. Magbago mukha mo. Walang magbabago rito. Tumalon siya na mataas. Parang hindi siya matanda dahil sa kakaibang lakas na pinapamalas niya. Umilag naman ako pero hindi pala ako ang puntirya niya. Nakita kong papunta siya sa kinaroroonan ni Mang Poncho. Kaya naman, pinagkalooban ako ng anting-anting ng pambihirang bilis. Madali ako nakalapit at sinalag ko ang kalmot ni Mang Fernan. Lintik na aswang si Fernan? Anong nangyari dyan, Warlito? Hindi ko alam, pero tingin ko nakipagsabwatan siya sa mga aswang para maging ganyan siya. Kailangan natin siyang pigilan. Hindi ko siya papatayin. Huhulihin ko lang siya. Itoon niyo ang atensyon niyo sa ginagawa niyo, ha? Akong bahala sa kanya. Ano, Poncho? Takot ka na ba sa akin ngayon? Hindi ko na pinatapos pa ang kanyang sasabihin. Mabilis na akong lumapit sa kanya at tinaga siya ulit sa kabilang hita. Sa pagkakataong yun, Kabanong, hindi na niya ako kinaya pa. Napalhod na ang dalawa niyang tuhod. Sinamantala ko ang pagkakataon. Pinalo ko siya ng hawak na itak at agad din naman siyang nawala ng malay. Pagtingin ko sa pinuno ng mga aswang, wala na siya roon sa kinatatayuan niya. Nag-alisan na rin ang mga gabunan. Marami pang nasugatan sa hanay namin pero laking pasasalamat ko na lang na wala namang nasawi. Umasok lahat sa konseho. Gamutin ang mga sugatan. Pre, ang galing mo pala talaga. Ganun ba nagagawa ng anting-anting? Para kang nagkaroon ng kapangyarihan, ah. Gusto ko rin magdiwang ngayon, pre. Pero wala tayong panahon. Hindi pa ako gustong labanan ng matandang aswang eh. Ibig sabihin lang nun, nagpapalakas pa rin siya. Eh anong gagawin natin sa lokong yan? Itatali natin si Mang Fernan at dadalhin sa barangay. Tatanungin natin si Kapitan kung anong magiging desisyon niya sa isang to. Wala na bang pag-asang maibalik sa dati ang isang yan? Bakit? Gusto niyo bang makabalik sa dati yan eh? Siraulo naman yan.
Mas gusto ko ang dating siya. Kasi mas delikado siya kapag aswang na. Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko ang mga albularyo kapag naging ayos na rin ang lahat. Pumasok na muna kami sa konseho, Kabanong. Yun ang unang beses na nakapasok ako sa lugar na yon. Nung hinatid ko kasi noon ang lolo ko, palaging hanggang labas lang ako. Pagtingin ko sa mga pader, nakita ko roon ang mga larawan nila. Kasama kasi nila si lolo. Meron pang larawan doon na meron silang hawak-hawak na ulo ng aswang. Na kung hawakan nila ay para lang silang humahawak ng ulo ng manok. Tumulong na rin ako sa panggagamot. Marunong din naman ako dahil naturuan ako ni Lolo Imo nung nabubuhay pa siya. Kaya makalipas lang ang 2 oras, kahit papaano ay naging maayos na rin ang kalagayan ng bawat isa. Doon na rin muna kami nagpahinga para bantayan din ng mga kasamahan namin. Teka, bakit wala rito si Tonyo, no? Hindi niya pa ba alam itong mga kasama niya nalagay na sa panganib ang buhay? Kasama talaga ang kutob ko sa siraulong yun eh. Hindi na rin ako nagtitiwala kay Tonyo. Pakiramdam ko, hindi natin siya kakampi. Ha? Anong ibig mo sabihin, pre? Yung pagkamatay ni Lolo, hindi yung basta pagkamatay lang. Malakas ang kutob ko na sinadya yun. At sa pag-iimbestiga ko, naalaman ko na hindi ang pulburo ng kinamatay niya. Ano nga ba? Nilason siya, pero hindi natin nahalata. Hindi lumabas ang lason sa bibig niya dahil maraming pulburo na nakabara sa lalamunan niya. Kaya sinabi sa akin ng imbalsamador nung oras na yon, bakit may mga naipong bula sa loob ng lalamunan ni Lolo? Ang tanga ko Bakit hindi ko kagad naisip yun? Si Tonyo ang hinihinala mong gumawa nun. Oo, may napulot na sulat si Lolo mismo rito sa konseho. At ang tingin ko, galing yun sa isa sa mga miyembro. Base sa sulat, pinapaligpit na si Lolo Isa lang ang pwedeng gumawa nun. Yun ay yung taong may lihim na ambisyon na palitan siya sa posisyon. At si Tonyo lang yun. Kaya talaga masama ang dugo ko sa Tonyo na yan eh. May lihim palang kasama na tinatago. Nasa loob ang kulo. Inala ko, nakikipagtulungan siya sa mga aswang. Pero hindi ko pa alam kung bakit. Yun ang dapat umalaman kapag nagpakita na siya sa akin. Pre, tingin ko, ikaw na talaga may karapatan na magpatakbo ng samahan na to. Pinabayaan niya lang itong mga kasamahan natin kanina Sa ngayon, hindi naman posisyon ang prioridad ko Ang mahalaga sa akin, ang kaligtasan ng buong barangay natin. Ang mga kalaban natin ay ang mga gabunan. 1 beses lang silang kumain sa 1 taon. Kaya ibig sabihin, kung naghahasik sila ng gulo, ay hindi para maghanap ng pagkain, kundi para ubusin talaga ang mga tao. Yun ang dapat natin paghandaan. Inabot na kami ng umaga sa konseho. Nang masiguro kong nasa maayos na kalagayan na ang mga albularyo doon, tulong-tulong naming dinala si Mang Fernan sa barangay. Na hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin ito makapag-anyong tao. Parang nanatili na siya sa pagiging aswang. Takot na takot ang mga taong nadadaanan namin noong mga sandaling yon, Kabanong. Hindi sila makapaniwala na isa na ring aswang ang matandang laging nagdudulot ng gulo sa aming lugar. Pagdating sa barangay, itinali siya sa poste. Napagdesisyonan ni Kapitan na huwag tudasin si Mang Fernan. Kailangan itong makabalik sa pagiging tao dahil marami din pala itong sinaktang tao. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, napatigil ako nang bumulong ang anting-anting. Naramdaman ko ang presensya ni Tonyo. Mauna na kayo. Susunod na lang ako. Uy, bakit? May kakausapin lang ako. Tumango na lang sila sa akin at naglakad na rin paalis. Maya-maya lang, mabilis akong tumakbo pamunta sa iskinita. Sinakal ko kagad si Tonyo na kanina pa nagmamasid sa akin. Ang akala niya ay hindi ko alam na naroon siya. Ang lakas ng loob mong magpakita sa akin, ha? Hindi ako nagpakita sa'yo. Paano mo ako naramdaman? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ngayon, sasagutin mo ang tanong ko. Binitiwan ko siya at binalandra sa pader. Naglabas ako ng patalim para hindi niya tangkaing umalis. Pinagsasasabi mo dyan? Lumusob ang mga gabunan kagabi. Pero nasan ka? Wala. Hinayaan mo lang silang mapahamak.
Pero nagkamali ka, Tonyo. Kasi naroon ako kagabi para samahan sila. Ba, di ko alam ang sinasabi mo, Warlito. Baliw ko na ba? Huwag ka na magkaila. Alam ko na ngayong ikaw ang kasabwat ng mga aswang. Balak mong ipamasa ka ng mga albularyo para wala ka ng ibang intindihin kundi ako na lang. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig yon. Hindi siguro siya makapaniwala kung paano ko nalaman ang bagay na yon. O ano? Di ka na makapagsalita. Nagulat ka ba sa mga sinabi ko? Hindi ikaw ang kinikilalang pinuno ng samahan, Tonyo. Ako na. Alam mo kung bakit? Kasi traitor ka. Ikaw din ang pumatay kay Lolo. Nilason mo siya. Hindi mo ako malilinlang. Tangkang tatakas pa siya nung oras na yon, pero pinakita ko sa kanya ang kapangyarihan ng anting-anting. Agad ako nakarating sa harapan niya at sinakal siya. Itinaas ko siya sa ere. Mabuti na lang ay nakapagtimpi pa ako. Nais kong mas maiging pagbayaran niya ng tama ang kasalanan niya sa mga tao, lalong-lalo na sa konseho. Kaya naman, sinuntok ko siya ng malakas sa mukha at agad naman siyang nawalan ng malay. Pagising ni Tonyo, nasa loob na siya ng bahay ko. Nakagapos, kaharap niya kami, kasama ang ilang albularyo na opisyal ng konseho. Galit na galit sa kanya ang miyembro. May ilang pa nga na hindi na nakapagpigil at pinagsasasampal at pinagsasasapak siya sa muka. Kaya hindi pa nagsisimula ang usapan, basag na ang mukha niya. Umamin ka na ngayon, Tonyo. Bukod sa pagpatay sa lolo ko, ano pa ang mga kasama na ginawa mo na may kaugnayan sa mga aswang? Kahit nasuntukin niyo ako ng maraming beses, wala kayong mapapala sa akin dahil wala naman akong sasabihin. Pre, mukhang magmamatigas patong mo kong na to ah. Kung ayaw mong masaktan, magsabi ka na lang ng nalalaman mo. Manahimik ka, tanda. Saling pusa ka lang dito eh. Pati ikaw, wag no. Kapal ng mukha mong makipaglaban sa mga aswang, wala ka namang alam. Ikaw ang maraming alam na wala namang magawa. Ang lakas pa ng loob mong tawagin ang sarili mo na pinuno. Ha? Pinunuin mo mukha mo. Tonyo, hindi ka masasaktan kung magsasalita ka. Hindi to para sa akin. Para ito sa kaligtasan ng mga tao dito sa lugar natin. Kung anong sasabihin mo, makakatulong para proteksyonan sila. Hindi ka ba nakakaintindi o sadyang tanga ka lang? Wala nga akong sasabihin kasi wala naman akong pakialam sa inyong lahat eh. Bakit mo ito ginagawa? Ano kasalanan namin sa'yo? Sawang-sawa na ako sa buhay na ganito. Puro hirap, puro gutom, puro pagsisika pero walang naabot na pangarap. Matagal ako naging alalay ng lolo mo. Pero kahit na kailan, hindi niya kinilala ang kakayahan ko. Kahit na kailan, hindi ako tinitingnan niya bilang papalit sa kanya eh. Walang iba kung hindi ikaw lang. Hindi ko kasalanan kung nararamdaman ni Lolo na meron kang gawaing masama. Kasalanan mo yan kasi hindi ka makontento sa buhay na meron ka. Hindi talaga ako kontento dahil nakakapagod na maging tao. Kaya naman gusto ko maging immortal. At mangyayari lang yun kapag nagawa ko ng mission ko para sa mga aswang. Yun ay ang patayin ka. Kaya ka pala nakikipagkasundo sa kanila dahil naniniwala kang kaya kanilang gawing immortal? Nahihibang ka na talaga. Wala silang kakayahan na bigyan ka ng panghabang buhay na buhay, no? Wala kang alam sa kaya nilang gawin, Warlito. Hilaw ka pa. Kaya kung ako sa'yo, ihanda mo na sarili mo. Dahil anumang oras, pwede silang dumating para ubusin kayong lahat. Mukhang wala na tayong mapapala dyan, pre. Dispatchayin na kaya natin yan. Meron pa tayong mapapala dyan. Tingnan natin kung hindi magsalita ang isang yan. Oh, bakit? Anong gagawin mo? Wala naman. May ilalagay lang ako sa loob ng brief mo. Kinuha ko sa labas ng bakuran ko ang kumpulan ng mga langgam na nakadikit sa dahon. Pinabuka ko sa kanila ang suot na short ni Tonyo at saka ko pinasok ang mga langgam doon. Dahil nakatali siya, wala siyang magawa kundi ang magsisisigaw sa sobrang sakit ng pagkagat sa kanya ng mga naglalakihang langgam. Ano? Masakit ba? Aray! Wisit! Wisit na langgam to! Aray ko! Pakakawala ka namin para mapagpag mo yung brief mo.
kung magsasalita ka. Ano? Ano ko, tanga? Aray! Tanga ka talaga kapag pinili mong mamagayang pututoy mo kaysa magsalita. Sige na, ako na. Magsasalita na ako. Aray, naku. Pakawalan niyo muna ako. Aray, ang katay, ang sakit. Magsasalita ka rin pala eh. Dami mo pang sinasabi. Hindi to ang barangay na atakihin nila. Hindi to ang una. Sa kabilang barangay. Doon sila magsisimula. Yun ang prioridad nila. Bakit naman doon sila magsisimula? Kasi naroon ang dating libingan ng mga kaangkan nila. Balak nilang bawiin yon at buhayin. Kapag nabuhay nila ang mga aswang na yon, wala na kayong magagawa. Dahil kada isa sa mga nakalibing doon kasing lakas ni Madulara. Si Madulara ang pinuno ng kanilang angkan. Ang matandang babae na nakakaharap nyo. Tinutukoy mo bang San Mateo Cemetery? Paano naging libingan ng aswang ang lugar na yun mga taong nakalibing doon? Di ka ba nakikinig, tanda? Ang sabi ko, dating libingan ng mga aswang. Ibig sabihin, bago naging libingan ng mga tao yun, aswang ang mga naroroon. Huwag kang ang tanga. Ano pa mga pinaplano nila? Hindi ko na alam. Yun lang ang nalalaman ko sa kanila. Pero yung iba, hindi na nila sinabi sa akin. Kahit na nagkampihan kami, hindi pa rin naman buo ang tiwala nila sa akin kaya limitado lang ang nalalaman ko. Ngayon wala ka ng pakinabang sa kanila, papatayin ka na rin nila. Oo, alam ko. Aray, pakawalan niyo na ako rito. Nang mapagpag ko na tong brief ko. Mga buwisit, ang kati-kati, ang sakit-sakit. Aray, parang awa niyo na. Huwag niyong pakawalan. Ubaran niyo lang at palitan niyo ng bagong brief at short. Uy, akala ko ba pakakawalan niyo ako? Hindi ako tanga, no? Para gawin yon. Traitor! Walang isang salita! Sarili mo ba tinutukoy mo? Manahimik ka! Kapag nakatakas talaga ako dito, babasagin ko yung mukha mo, Agno. Tatanggalin ko naman yung ngipin mo, Poncho. Gamit lang tong kamao ko. Wala ka na magagawa kundi ang gumawa dyan. Maganda kayo sa paparating na gabi. Pupunta tayo ng San Mateo mamaya. Bago pa nila magawa ang sinasabi nitong si Tonyo, uunahan na natin sila. Paano pala kung hindi pala doon yung unang lulusobin ng mga aswang? Paano kung tinatarantado lang tayo nitong si Tonyo? May mga maiiwan dito para magbantay sa baryo natin. Orlito, hindi ka mananalo kay Madulara kahit na meron ka pang anting-anting ng lolo mo. Matagal na niyang napag-aralan yan. Lahat ng nalalaman ko tungkol dyan ay nasabi ko na sa kanya. Kaya wala kang tsansa kahit na kaunti. Wala akong pakialam kung gaano siya kabangis. Gagawin ko pa rin ang tungkulin ko bilang tagapagmana ng nasimulan ni Lolo. Hindi ako kagaya mo na walang bayag, duwag at takot mamatay. Hindi ko na hinintay pang magsalita si Tonyo. Lumabas na ako ng bahay ko. Wala kaming sinayang na oras. Kasama ng ibang albularyo ay nagtungo kami sa sementeryo ng San Mateo. Hindi naman yung kalayuan sa amin. Nagtataka ang mga residente doon kung bakit kami biglang nagpunta. Pero hindi namin sila kinausap. Diretso lang kami sa sementeryo. Pagtapak pa lang namin doon, naramdaman ko na kagad ang presensya ng mga aswang na nakalibing doon. Medyo namamangha pa ako. Kasi kahit matagal nang patay ang mga nilalang na naroon, nananatili pa rin ang kanilang mabigat na presensya. Ang sabi ng anting-anting, ang ibig sabihin lang noon ay ganun din talaga kalakas sa mga nakalibing doon na aswang. Tama ang sinabi ni Tonyo, kaya hindi ako nagpakampante. Dito ba nakalibing yung mga aswang? Sa ilalim ng mga puntod na ito, maring naroon yung bangkay ng mga aswang. Hindi natin pwedeng ipahukay dahil kailangan din nating igalang ang mga taong nakalibing dito. Anong gagawin natin ngayong sakaling magpunta sila rito? Poprotektahan natin ang lugar na ito at kakalabanin natin sila hanggang kamatayan. Sumang-ayon naman sa akin ang iba namin mga kasama, Kabanong. Kaya pagdating ng hapon, kung ano-anong pangontra na ang inilagay namin sa palibot ng sementeryo. Malakas ang paniniwala namin na sa pamamagitan ng mga pangontrang yon ay hindi na sila makakapasok sa loob ng sementeryong kinabibilangan ng mga kauri nila. Bandang 6:00, pinapwesto ko na ang mga kasama namin.
Kahit ang karamihan sa kanila ay hindi pa naghihilom ang mga sugat, hindi sila nagdalawang isip na magpresenta na sumama sa laban. Doon ko mas naintindihan na kailangan lang pala nila ng pinuno na masasamahan sila sa tunay na laban nang sa ganun ay magawa nilang kayanin ang hamon kahit na medyo alanganin ang lagay nila. Pre, nakatanggap ako ng balita sa barangay natin. Meron na raw silang namataan na grupo ng kalalakihan na hindi taga sa atin. Dumaan sa gubat sa tapat ng barangay at papunta na raw dito. Namataan ba daw nila yung matandang aswang na si Madulara? Wala silang sinabi. Tingin ko hindi. Abisuhan na yung mga kasamahan natin. Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Madulara. Lalabanan mo siya na mag-isa? Ako lang makakatapat sa kanya eh. At saka mas mainam na soluhin ko siya. Dahil kung dito siya sasali sa laban sa sementeryo, mas mapapadali ang mga buhay ninyo. Napagtanto ni Agnon na may punto naman ang sinasabi ko, kaya hinayaan na lang niya ako makaalis. Mga bandang 7:00, naglilibot na ako sa gubat. Matyaga ko siyang hinahanap hanggang sa maramdaman ko na ang kanyang presensya. Natuntun ko siya sa isang kubo na malapit sa ilog. Nagigib siya ng tubig at nagsasalok sa isang drum. Na para bang isa lamang siyang normal na tao na gumagawa ng pangkaraniwang gawain ng isang matanda. Tumingin siya sa akin at nagpakita ng malapad na ngiti. Pero hindi kasiyahan ang naramdaman ko roon, kundi kilabot. Ganun kalakas ang presensya niya. Magandang gabi, iho. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Huwag ka nang umasta na parang normal kang tao. Alam mo kung bakit ako narito? Ka ba naman? Masyado ka namang mainitin, iho. Bakit hindi ka muna maupo dyan at magkape? Pag-usapan natin ng mahinahon na mga bagay-bagay. Nang sa ganun wala nang masaktan. Hindi ako interesado. Ang gusto ko lang naman malaman, ano ba talaga ang pakay mo sa probinsyang ito? Pakay? Bago natin yung pag-usapan, gusto ko munang pag-usapan natin na hindi lang ang probinsyang ito ang pakay ko, kundi ang buong Mindanao. Alam mo ba na noong panahon ng Kastila, kaming mga aswang ang nagtatanggol sa lupain na ito? Kami ang nagbigay ng kaligtasan sa lahat ng mga taga rito. At kapalit nun, tinangka niyong gawing aswang ang lahat ng mga taong narito. Dahil yon ang aming kautusan bilang isang angkan. Kami naman kasi talaga ang may-ari ng lupang ito. Wala nang iba. Kaya ngayon, sinusubukan kong mabawi kung ano ang sa amin. Sinusubukan kong ibalik kung sino-sino ang mga nawala. Sa kasamaang palad hindi ka magtatagumpay. Dahil narito pa rin ang mga mortal niyong kaaway, ang mga albularyo. Alam ko, kaya nga inuna kong mawala ang lolo mo. Tingin ko, alam mo naman kung sino ang gumawa nun. Nakakatawa, hindi ba? Kung sino ang nasa tabi niya palagi, yun pa ang papatay sa kanya. Patunay lang ito na kahit na kailan, sakim ang mga tao. At kahit kailan, hindi sila dapat pagkatiwalaan. Huwag na natin patagalin pa ang laban na to. Bago mag-umaga, papatay na kita. Nang sa ganun maibalik na ang kapayapaan sa lugar na ito. At para maibalik mo na rin lahat ang mga kaluluwang kinuha mo sa mga biktima mo. Humangin ng malakas ka, Banong. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ako ng kaunting kaba. Parang nagpapaywatig ang panahon na hindi maganda. Pero kahit na ganun, inihanda ko na ang sarili ko. Juanito, tandaan mo, hindi siya pangkaraniwan. Gumagamit siya ng itim na salamangka. Isang kakayahan na hindi nagagamit ng mababang uri ng aswang. Kailangan mong mag-ingat. Ay, ikaw, anting-anting! Manahimik ka dyan! Dahil naririnig ko lahat ng sinasabi mo! Nanlaki ang mga mata ko sa sinabing yun ng matandang aswang. Hindi ko inakala na maging siya ay may kakayahang makarinig ng sinasabi ng anting-anting. Pati ang anting-anting ko, naramdaman ko ring nabahala. Parang nagkagulong enerhiya na nasa loob ng katawan ko. Paano mo narinig ang sinasabi ng anting-anting ko? Sa tinagal ko nang nag-oobserba sa lolo mo, tingin mo,
Hindi ko pinag-aralan ang lahat ng tungkol sa kanya. Dapat ko rin palang sabihin na malaki ang naitulong ni Tonyo para mas maintindihan ko ang kalakasan ni Imo. Walang yang Tonyo talaga yun. Ikaw, tatapusin na kita. Anting-anting, sama mo ko sa laban na to, ha? Muling dumaloy ng maayos ang anting-anting sa aking buong katawan. Nagmamadali akong lumapit sa kanya. Sa unang hagupit ko ng itak ay tinamaan siya sa pisngi pero daplis lang. Tinawanan niya lang ako. Sobrang bilis niya kung kumilos. Pero hindi ako nakaramdam ng kahit na takot o intimidasyon sa kanya. Pinagpatuloy ko ang pag-atake. Nakailang ulit ko siyang pinagtatataga. Pero hindi talaga umuubra ang bawat atake ko. Ilang sandali lang, bigla na lang akong napatigil. Napansin ko kasi na dumidilim ang paligid. Ang tanging nakikita ko lang ay ang mga mata ni Madulara. Huwag kang magpapatinag. Nasa ilalim ka ng kanyang ilusyon, Warlito. Paano ko makakalabas dito? Hindi ka nakakulong sa isang lugar. Ang iyong utak ay nakakulong lang sa isang isipan. At ang kaisipan na iyon ang ginagawa niyang dimensyon. Kailangan mong lakasan ang pag-iisip mo. Magaling ang mga sinabi mong anting-anting ka. Pero kulang pa rin ang pangunawa mo sa kapangyarihan ng itim na salamangka. Nagkamali ka na, kinalaban mo ang babaeng gabunan. Naramdaman ko na lang na parang humapdi na ang kaliwang braso ko, Kabanong. Kinalmot na pala niya ako. Sobrang kirot. Parang nararamdaman ko kung papaanong sumirit ang dugo ko mula roon. Hindi pa siya nakontento. Sinunod niya ang hita ko. Humahagod ang kirot hanggang bewang. Nanunot siya sa buong sistema ko. Wala akong makita kundi ang mga mata niya na mabilis din namang nawala sa harapan ko. Sabi mo sa akin, nalungkot ka ba nang mawala ang lola mo? Gaano kasakit ang kanyang pagkawala? Di ba dapat malugmok ka kasi siya na lang ang nag-iisang kamag-anak mo na tunay na nagmamahal sa iyo? Sige, Warlito, hayaan mo lang ang sarili mong maramdaman ng poot at galit na gumawa nun sa lolo mo. Hayaan mo lang ang sarili mong makaramdam ng kalungkutan dahil namatay ang kanang minamahal. Hayaan mo lang. Karapatan mong malungkot, Warlito. At ako naman ang bahala sa iyo. Huwag kang makikinig sa kanya. Kapag nilamon ka ng mga negatibong kaisipan at emosyon, makukuha niya ang kaluluwa mo. Manahimik ka, anting-anting. Wala kang alam sa nararamdaman ng isang tao dahil kasangkapan ka lang. Wala kang puso, kaya wala kang emosyon. Kahit na kailan, hindi mo maiintindihan ang pinagdaraanan ni Warlito. Hindi! Isipin mo ng maigi, Warlito. Oo, masakit ang pagkawala ng lolo mo. Pero may dahilan ng Diyos kung bakit yun nangyari. Isipin mong maigi. Hindi nawala ang lolo mo para malungkot ka. Nawala siya dahil sa mas maganda at mas makahulugang dahilan. Huwag kang magpanggap na meron kang alam sa puso ni Warlito. Wala kang alam. Matagal na siyang nangungulila sa mga magulang. Tapos, kinuha pa sa kanya ang nag-iisang magulang na natitira sa kanya. Klaseng Diyos meron kayo. Hinayaan niya lang na mangyari ang lahat ng kamalasan kay Warlito. Manahimik ka! Biglang nagliwanag ang paligid ko, Kabanong. Nawala ang ilusyon dahil sa matinding paniniwala ko na hindi ako pababayaan ng anting-anting. Ni Lolo at ng Panginoon na nanunood sa akin. Hindi ako nagpatinag sa panlalaso ni Madulara sa isipan ko. At sa mga sandaling yon, mas nararamdaman ko na ang lakas ng presensya ko kumpara sa lakas ng presensya niya. Alam ko na ngayon, Madulara, hindi ka tunay na malakas. Ginagamitan mo lang ang kalaban mo ng salamangka at ilusyon para makalamang ka. Pero hindi mo na magagamit yan sa akin dahil alam ko na ang taktika mo. Hindi mo ako kakayanin dahil magiging ganap na malakas ka lang kapag nakuha mo na ang huling kaluluwa na kailangan mo. At yun ay ang kaluluwa ko. Ikinagulat na matandang aswang ang biglaan kong paglapit sa kanya. Hiniwa ko siya ng malaki sa dibdib pababa sa kanyang tiyan. Sa sunod kong pagtaga, sinubukan niyang salagin.
pero hindi ko siya hinayaang makalayo. Hinawakan ko siya sa balikat ng mahigpit. Namilog ang kanyang mga mata sa pagkagulat sa ginawa ko. Sinubukan niya pang makatakas, pero huli na. Nagawa ko ng itarak sa tiyan niya ang itak. Paggugot ko ay dali-dali siyang umatras. Nagkamali ka ng ginawa. Mas gumamit ka ng ilusyon kaysa lakas. Kaya mas lalo kong nalaman na yun lang talaga ang kaya mong gawin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang magagawa ng tunay na puwersa ng kabutihan. Hindi mo ako mapapatay ng ganito lang, Warlito. Hindi ako naging pinuno para lang matalo ng baguhang manunugis. Kahit nabutas na ang tiyan niya, nagawa niya pang makalapit at makaatake sa akin. Tunay nga na hindi talaga siya pangkaraniwan. Hindi! Hindi ako matatalo sa iyo! Nakailang ulit niya akong pinagkakakalmot, pero dahil sa mga sugat niya sa katawan, hindi na siya nakatama sa akin. Emosyon na lamang ang ginagamit niya para atakihin ako. Hindi na siya nag-iisip. Kaya naman para sa akin ay isa yung magandang pagkakataon para tapusin na ang laban. Nang lumapit siya sa akin, nakakita ko ng magandang tsansa na tuldukan ng tagisan na yon. Bumwelo ko ng bahagya. Itinaas ko sa ere ang itak. Hiniwa ko siya sa dibdib. Nang mapatras siya, tinusok ko siya mismo sa kinalalagyan ng puso niya. Nang gawin ko yon, nanlaki ang mga mata niya habang sumusuka ng maraming dugo. Buong akala niya kasi ay pupugutan ko siya ng ulo. Pero alam ko na ang puso niya ang dapat kong unahin. Paghugot ko ng itak, iika-ika siyang umatras habang hawak-hawak ang kaluwang dibdib niya na tumatagas ang dugo. Nakatingin lang siya sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Sinusubukan niya magsalita pero kapag gagawin niya yon ay mas lalong dumarami ang sinusukan niyang dugo. Sa kahit na saang henerasyon ng mga manunugis, hindi kayo mananalo hanggat nananatiling nakakapit sa amin ang kapangyarihan ng Panginoon. Magpahinga ka na sa lugar ng mga demonyo! Tumingin siya sa akin sandali at saka tuluyan ng bumagsak. Tuluyan na siyang nalugutan ng hininga. Sinindihan ko ang katawan niya para siguradong hindi na mapakinabangan ang katawan niya. Pagkatapos ng labanan, humingi kami ng permiso sa mga taga San Mateo na bungkalin ang libingan ng mga aswang. Pumayag naman sila dahil na rin sa takot na maulit ang nangyari. Lahat ng kalansay ay buto ng mga aswang. Pinagsama-sama namin. Sinilaban namin sila sa gubat. Nagsagawa rin kami ng ritual at padasal para tuluyan ng mawala sa lupa ang presensya ng mga nilalang na yon. Samantala, kinabukasan lang din ay nakabalik na sa dati ang kaluluwa ng mga biktima ni Madulara. Naging maayos na si Benji. Masaya naman si Mang Poncho dahil doon. Si Mang Fernan naman, pinagtulungan ng mga albularyo na maibalik siya sa dati. Nakulong siya dahil marami din siyang pinatay ng mga ngaso sa kagubatan. Si Tonyo, pinabayaan namin siyang makalaya. Sinubukan ko siyang patawarin pero makalipas lang ng ilang buwan, natagpuan na lang namin siyang wala sa sarili. Nabaliw siya dahil sa lahat ng nangyari. Hindi na kinaya ng utak niya. Tingin ko, yun na ang kabayaran niya sa Diyos para sa mga ginawa niyang kasalanan. Sa ngayon, manunugis at albularyo pa rin naman ako. May edad na rin, pero nananatili pa rin ang tungkulin sa puso't isipan ko. At ang pagiging magiting na tagapagligtas ng sangkatauhan habang buhay ko nang dadalhin kasama ng mga kaibigan at mahal ko sa buhay. Pati na rin ang anting-anting na parang naging kaagapay na ng aking kapalaran. Hanggang dito na lang po, Kabanong, at maraming salamat po sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw na sumubaybay hanggang dulo. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating bagong kwento ngayong araw. Ako po'y naglalambing sa inyo na sana'y mabisita nyo rin po yung ibang mga channel natin. Ang Pamela Clamil channel natin at ang bagong-bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. Kaya may mapapanood na kayo
habang nakikinig kayo ng mga narration na meron na rin pong music and effects. So, mas pinaganda po yun. Sana po'y makapag-subscribe kayo doon para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At huwag nyo rin pong kalimutan na mag-iwan ng comment at mag-like ha. Malaking tulong po yun sa amin para patuloy kami makapagbigay ng mga magagandang kwento para sa inyo. Iniimbitahan ko rin po na mag-follow po kayo sa ating Facebook page na Kabanong TV. Meron po tayong regular na Tambay Sunday ni Kabanong tuwing alas 10 ng umaga. Doon po ay makikita nyo yung live na pagre-recording natin na mga ina-upload natin dito sa YouTube. Kung papaano ko nagna-narrate at nagbabago-bago ng boses mula sa narrator, bidang lalaki, bidang babae, nanay, tatay, hanggang sa mga kalaban. So sana po ay mag-follow rin kayo doon. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!